25 ng pagtitiis, tinapos ni Alfonso sa isang malupit na hininga. Habang sinusuklayan ko ang kanyang buhok, ang tanging nasa isip niya ay kung paano ako itatapon. Mila, isa ka lang kasambahay na may titulong asawa. Anya sa harap ng maraming tao. Pero nagkamali sila. Ang babaeng nagtayo ng kanilang imperyo, ang siya ring gigiba nito. Handa ka na bang makita ang reynang marunong lumaban? Malapit na. Itatapon ko na ang basurang ito. Ang mga daliri ni Milagros, na nooy maingat na nag-aayos sa nagugulong buhok sa batok ng kanyang asawa, ay biglang nanigas. Tila isang malalamig na karayom ang tumusok sa kanyang mga dulo ng daliri, gumagapang paitaas hanggang sa kanyang dibdib. Sa harap nila, sa ibabaw ng marangyang vanity mirror, ay nakapatong ang telepono ni Alfonso. Isang maikling mensahe ang nagliliwanag sa screen, isang lason na dahan-dahang pumapatay sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Sa kabila ng panginginig ng kanyang kalooban, pinilit ni Mila na panatilihin ang marahang galaw ng suklay na gawa sa garing. Ito ang huling alaala mula sa kanyang ina. Isang mamahaling hiyas na tila nagbibigay sa kanya ng lakas sa bawat araw ng kanyang pagtitiis. Hon, are you okay? Bakit biglang lumamig ang mga kamay mo? Tanong ni Alfonso habang tinitingnan ang sariling refleksyon sa salamin. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad at kasiglahan. Ang tinig ng isang matagumpay na bilyonaryo na hinahangaan ng buong bansa. Medyo pagod lang siguro, Alfonso. Maraming inasikaso para sa anniversary celebration ng kumpanya. Mahinang sagot ni Mila. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Bawat salitang binibitawan ay nagdudulot ng hapdi. Kinuha ni Mila ang isang maliit na lalagyan ng gamot mula sa kanyang pitaka. Uminom ka muna ng gamot mo sa blood pressure. Alam mong hindi maganda sa iyo ang sobrang pagod, lalo na't maraming media sa labas. Isang matunog na singhal ang itinugon ni Alfonso bago niya marahas na tinabig ang kamay ni Mila. Ang suklay na garing ay tumalansik mula sa mga daliri ng asawa at bumagsak sa matigas na marmol na sahig. Ang tunog ng pagtama nito sa sahig ay tila isang malutong na pagkabasag ng kanyang sariling puso. Ang garing ay nagkawatak-watak sa ilang piraso. Nagkalat sa ilalim ng mesa. Stop suffocating me, Mila. Para kang linta na laging nakadikit. 25 years na tayong kasal, pero hanggang ngayon, parang hindi mo pa rin alam kung kailan ka dapat tumahimik. Bulyaw ni Alfonso habang tumatayo at inaayos ang kanyang mamahaling suit. Ang kailangan ko ay isang reyna sa tabi ko. Hindi isang nurse na mukhang losyang at walang ibang alam, kundi ang mag-alala sa mga bagay na walang katuturan. Nanatiling nakayuko si Mila. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga piraso ng nabasag na suklay. Gusto niyang lumuhod at pulutin ang mga iyon, ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging semento. Nararamdaman niya ang init ng mga luha na nagbabadyang kumawala, ngunit pilit niya itong ibinabalik sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Sa pamilyang De Rivera, ang kahinaan ay isang kasalanan. Fix yourself. Lalabas na tayo sa loob ng 5 minuto. Ayaw kong makita ng mga shareholder na namumula ang mga mata mo. Huling bilin ni Alfonso bago ito tuluyang lumabas ng silid nang hindi man lang lumingon. Nang bumukas ang malaking pinto ng ballroom, ang liwanag ng mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na sumisilaw sa paningin ni Mila. Ang palakpakan ng mga tao ay tila isang nakatutulig na ugong na nanggagaling sa malayo. Nakakapit ang kanyang kamay sa braso ni Alfonso, isang pagkukunwari na kailangan niyang panindigan para sa dangal ng pamilya. Sa gitna ng entablado, kinuha ni Alfonso ang mikropono. Ngumiti siya sa harap ng mga mamamahayag, ang mga ngiting dati-rati, nagbibigay kay Mila ng seguridad, ngunit ngayon ay tila isang talim na handang sumugat. Good evening, everyone. Tonight is not just about the 25 years of the Rivera Holdings. It is about truth and new beginnings. Panimula ni Alfonso. Lumingon siya kay Mila, ngunit ang kanyang mga mata ay walang bakas
ng kahit anong init. Maraming nag-iisip na ang tagumpay ko ay dahil sa maayos na tahanan. But the truth is, my marriage has been a cage for a very long time. Mila is a good crisis manager. She's a great housekeeper. But she is no longer the woman who fuels my soul. Isang kolektibong singhap ang nagmula sa mga panauhin. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot kay Mila. Nararamdaman niya ang bawat mata na nakatitig sa kanya, ang bawat bulong na tila mga latay sa kanyang balat. I want to introduce the woman who truly represents the future of this company and the woman who has given me the reason to live again. Pagpapatuloy ni Alfonso habang itinaturo ang gilid ng entablado. Lumitaw si Veronica Salcedo sa gitna ng liwanag. Ang kanyang suot na pulang bestida ay tila isang naglalagablab na apoy sa gitna ng karimlan. Bawat hakbang niya ay puno ng kumpiyansa at nang tumayo siya sa tabi ni Alfonso, itinaas niya ang kanyang kanang kamay upang ayusin ang buhok. Doon, sa ilalim ng mga spotlight, ay kumislap ang isang pamilyar na hiyas, ang diamanteng singsing na pagmamay-ari ng ina ni Mila. Ang singsing na ibinenta niya 10 taon na, ang nakalilipas upang isalba ang kumpanya ni Alfonso mula sa pagkalugi ay nasa daliri na ngayon ng ibang babae. Lumapit ang ina ni Alfonso, si Doña Esperanza, sa tabi ni Mila. Hinawakan niya ang braso ng minugang babae nang mahigpit ang kanyang mga kuko ay tila baon sa balat ni Mila. Smile, Milagros. Huwag mong ipahiya ang pamilyang ito. Kung gagawa ka ng eksena, sisiguraduhin kong wala kang mapupuntahan kundi ang kalsada. Remember your utang na loob. Pinulot ka lang namin sa putikan. Hindi na naririnig ni Mila ang mga susunod pang salita ni Alfonso. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na simoy ng aircon na tila nanunuot sa kanyang mga buto. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, napapaligiran ng libu-libong tao. Ngunit pakiramdam niya ay siya ang pinakamapag-isang tao sa buong mundo. Ang huling haplos na ibinigay niya kay Alfonso kanina ay hindi pala haplos ng pagmamahal, kundi ang huling seremonya bago siya tuluyang ihulog sa bangin ng kahihiyan. Paano pa niya haharapin ang bukas kung ang mismong mga taong pinag-alayan niya ng kanyang buhay ang siyang kumuha ng lahat mula sa kanya? Ang bawat hakbang ni Milagros, palabas ng bulwagan, ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang mga uling. Ramdam niya ang mga matatalim na tingin ng mga dating kaibigan at kasamahan sa trabaho na tila mga palasong bumabaon sa kanyang likuran. Ang bulong-bulungan ng mga tao ay nagsilbing isang malabong ugong na nagpapabigat sa kanyang pandinig. Isang mapait na paalala na sa loob lamang ng ilang minuto, ang kanyang dangal ay tuluyan ng gumuho sa harap ng buong mundo. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas upang ituloy ang paglalakad. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang abo na sumasakal sa kanyang dibdib. Nang makarating siya sa isang madilim at tahimik na pasilyo patungo sa labasan, isang pamilyar na boses ang nagpapatigil sa kanyang mundo. Saan mo balak pumunta, Milagros? Tatakas ka na lang ba pagkatapos mong maging isang malaking kahihiyan sa pamilyang ito? Dahan-dahang lumingon si Mila at nakita niya ang kanyang biyenan na si Doña Esperanza. Nakatayo ang matandang babae na tila isang estatwa ng yelo. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri at puot. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip at ang kanyang mga mata ay naniningkit habang sinusuri ang bawat anggulo ng namumutang mukha ni Mia. Mama, narinig niyo naman ang sinabi ni Alfonso. Siya ang gumawa nito sa akin. Sa harap ng maraming tao. Mahinang sagot ni Mila. Ang kanyang tinig ay halos isang pabulong na lamang dahil sa sobrang pagod at sakit. Isang mapait na tawa ang kumawala mula sa mga labi ni Doña Esperanza. At sino ang sisisihin mo? Ang anak ko? Kasalanan mo ito, Milagros. You were too boring, too predictable. Sa tingin mo ba,
Sapat na ang pagiging isang maayos na asawa para manatili ang isang lalaking tulad ni Alfonso? Hindi mo siya napanatili dahil nakalimutan mong ayusin ang sarili mo. Tumingin ka sa salamin. Mukha kang isang lumang gamit na hindi na nararapat sa loob ng palasyong ito. Lumapit ang matandang babae. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila lalong nagpahirap sa paghinga ni Mila. Huwag mong kalimutan kung saan ka nanggaling. Isang mahirap na babae na walang pangalan na pinulot namin mula sa putikan. Binigyan ka namin ng lahat. Ang pagtira sa mansyon, ang mga mamahaling damit, ang titulong asawa ni Alfonso de Rivera. Lahat ng yan ay utang na loob mo sa amin. Ibinigay ko ang lahat para sa pamilyang ito, Mama. Ibinenta ko ang lahat ng ari-arian ng mga magulang ko para lang maisalba ang kumpanya nyo noong kailangan nyo ng tulong. Pagtatanggol ni Mila habang nararamdaman ng pait ng kanyang mga sakripisyo. Iyan ay obligasyon mo bilang isang de Rivera, isang maliit na bagay kumpara sa buhay na ibinigay namin sa iyo, bulyaw ni Esperanza. Ang kanyang tinig ay tila isang hagupit ng latigo sa katahimikan ng pasilyo. Ngunit ngayon, wala ka ng silbi. You are a liability. Ang iyong presensya ay sumisira sa imahe ng kumpanya at huwag mong isiping may madadala ka mula sa bahay na ito. Bago pa makasagot si Mila, marahas na hinawakan ni Esperanza ang kanyang leeg. Nararamdaman ni Mila ang magagaspang na daliri ng matanda na pilit na binubuksan ng lock ng kanyang kwintas na gawa sa perlas at diamante. Ito ang huling regalo ng kanyang ama bago ito pumanaw, ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya ng tunay na pagmamahal. Dahil sa biglaang pagkilos, ang balat sa batok ni Mila ay nagkamit ng mahabang gasgas, isang mahapdi na sugat na dahan-dahang naglalabas ng maliliit na butilang dugo. Ngunit tila walang pakialam ang matanda. Nang matanggal ang kwintas, tiningnan ito ni Esperanza nang may pagmamalaki bago ito isinilid sa kanyang bulsa. Ang mga hiyas na ito ay para lamang sa mga babaeng marunong magdala ng pangalang de Rivera. Hindi ito para sa isang talunang tulad mo. Malamig na sabi ng matanda. Ngayon, umalis ka na. Huwag mo nang susubukang bumalik sa mansyon. Ang lahat ng gamit mo ay ipinatapon ko na sa labas ng gate. Doon ka nararapat, Milagros. Sa labas, kung saan ka namin natagpuan. Tuluyang iniwan ni Esperanza si Mila na nakatayo sa madilim na sulok. Ang lamig ng gabi ay tila nanunuot sa kanyang mga buto. Ngunit ang mas masakit ay ang kawalan ng kahit katiting na pagpapahalaga sa mahabang taon ng kanyang paglilingkod. Napahawak si Mila sa kanyang leeg, ramdam ang lagkit ng sariling dugo sa kanyang mga daliri. Wala na siyang tirahan, wala na siyang asawa, wala na siyang dangal sa mata ng lipunan. Ang bawat pangarap na itinayo niya sa loob ng 25 taon ay tila mga anino na naglaho sa isang iglap. Naglakad siya palabas ng gusali, ang bawat hakbang ay tila isang paghukay sa sariling libingan. Habang ang ulan ay dahan-dahang bumabagsak at humahalo sa kanyang mga luha, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Saan pa siya pupunta? Kung ang tanging lugar na itinuring niyang tahanan ay naging impyerno na nagtaboy sa kanya, ang tinig ni Doña Esperanza ay tila isang matalim na haplit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng madilim na pasilyo sa likod ng entablado. Nanigas si Milagros sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga kamay, na dahan-dahang nagpupunas ng mga luhang hindi na mapigilan, ay nanatiling nakapatong sa kanyang namumutlang pisngi. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Mama, bakit? Ang tanging naibulalas ni Mila. Ang kanyang tinig ay basag, puno ng hindi maipaliwanag na pait. 25 taon akong nagsilbi sa inyo. Ibinigay ko ang lahat, pati ang dangal ko, pati ang pangarap ko. Isinuko ko para sa pamilyang ito. Isang mapait at nakakangilong tawa
ang isinagot ng matanda. Humakbang si Doña Esperanza palapit. Ang bawat tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa marmol na sahig ay tila isang banta. Nagsilbi? Milagros, huwag kang magmalinis. Pinulot ka lang namin sa putikan. Isang hamak na babaeng walang pangalan na nangarap na maging reyna ng mga de Rivera. Ang lahat ng nakikita mo sa katawan mo, ang bawat butil ng kanin na isinusubo mo, ay galing sa amin. At ngayon, may lakas ka ng loob na magdrama sa harap ng mga tao. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay tila isang lason sa isipan ni Mila. Sa labas ng silid na ito, naririnig pa rin niya ang mahinang tawanan at ang malamyos na musika ng pagdiriwang, isang piging na siya mismo ang nagplano, binuo, at pinunduhan mula sa kanyang mga lihim na pagpupursige sa trabaho. Ngunit dito sa loob, ang tanging gantimpala niya ay ang pagkamuhi ng babaeng itinuring niyang sariling ina. Sapat na ang kahihiyang idinulot mo sa amin ngayong gabi. Patuloy ni Esperanza, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Umalis ka na. Ngayon din, huwag mo nang susubukang bumalik sa mansyon dahil ang mga gamit mo ay nasa labas na ng gate. You are no longer part of this family. Dahil sa bugso ng damdamin, lumapit si Esperanza at marahas na hinawakan ang leeg ni Mila. Nararamdaman ni Mila ang panginginig ng mga kamay ng matanda habang pilit nitong binubuksan ang lock ng kwintas na perlas na suot niya. Ang huling regalo ng kanyang yungmaong ama. Ang metal na bahagi ng lock ay bumaon sa kanyang balat. Nag-iiwan ng isang mahapdi at mapulang marka. Ngunit hindi nakaramdam ng pisikal na sakit si Mila. Ang mas matindi ay ang pagkawasak ng kanyang loob. Dahan-dahang natanggal ang kwintas. Tiningnan ito ni Esperanza ng may paghamak bago ito isinilid sa kanyang bulsa. Hindi karapat-dapat ang mga perlas na ito sa isang babaeng itinakwil na ng sarili niyang asawa. Isang marahas na tulak ang naging huling ugnayan nila. Halos mawalan ng balanse si Mila, ang kanyang katawan ay sumandal sa malamig at matigas na pader. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa kawalan habang pinapanood ang pag-alis ng kanyang biyenan nang hindi man lang lumingon. Lumabas si Mila sa gusali ng hotel. Ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa kanyang basang mukha. Walang sasakyang naghihintay, walang kahit na sinong lalapit upang itanong kung maayos lang ba siya. Sa di kalayuan, nakita niya ang malaking billboard ni Alfonso at Veronica. Masayang nakangiti. Tila pinagtatawanan ng kanyang pagkagunaw. Napahawak si Mila sa kanyang dibdib. Nararamdaman niya ang mabilis at masakit na tibok ng kanyang puso. Tila isang ibon na nagpupumiglas makalabas sa isang masikip na hawla. Ang bawat alaala ng kanyang pagpapakasakit. Ang mga gabi ng pagpupuyat para ayusin ang mga gulo ni Alfonso. Ang pagbebenta ng kanyang mga ari-arian para lamang isalba ang kumpanya ay tila mga aninong lumalamon sa kanyang pag-asa. Huminto ang ulan, ngunit ang bawat patak na natira sa mga dahon ay tila bumabagsak ng may bigat sa kanyang balikat. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Wala na ang kanyang singsing, wala na ang kanyang kwintas, wala na ang kanyang tahanan. Ganito ba talaga ang halaga ng katapatan? Ang tanong na namuo sa kanyang isipan, isang piping sigaw na tanging ang dilim ng gabi ang nakakaalam. Naglakad siya patungo sa kalsada. Ang bawat hakbang ay tila paglubog sa isang malalim at maputik na hukay. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, isang kaisipan ang dahan-dahang gumapang sa kanyang malay. Kung ang lahat ng itinayo niya sa loob ng 25 taon ay gumuho na, ano pa ang natitira sa isang Milagros Valderrama? Hindi lang ang mga pader ng bahay ang gumuho ngayong gabi. Kasama nitong nailibing ang huling piraso ng aking dangal. Habang lulan ng isang kakarag-karag na taksi, nakasandal ang ulo ni Milagros sa malamig na bubog ng bintana. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila sumasabay sa tahimik na pagdaloy ng luha sa kanyang mga pisngi. Ang lungsod na dati-rati puno ng kinang
at pag-asa ay tila naging isang malawak na sementeryo ng mga pangarap. Wala siyang ibang maisisip na puntahan kundi ang maliit na piraso ng lupa sa San Juan, ang tanging lugar na itinuring niyang santuwaryo, ang bahay kung saan siya lumaki bago siya naging isang de Rivera. Ibinenta niya ang kanyang dangal, ang kanyang oras at ang kanyang kaligayahan para sa pamilya ni Alfonso. Ngunit ang lupang iyon ang tanging bagay na pilit niyang itinira para sa kanyang sarili. O iyon ang akala niya. Nang huminto ang sasakyan, tila tumigil din ang pagtibok ng puso ni Mila. Sa halip na ang pamilyar na pintuan na may gumagapang na bougainvillea, ang bumungad sa kanya ay isang malawak at bakanting lote na pinalilibutan ng matatayog na yero. Ang amoy ng basang semento at alikabok ay humahalimuyak sa hangin. Ang ugong ng isang dambuhalang bulldozer na nakaparada sa gitna ay tila isang halimaw na katatapos lang lumamon ng isang buhay na alaala. Dahan-dahang bumaba si Mila, hindi alintana ang putik na kumakapit sa kanyang mamahaling sapatos. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, tila nawalan ng kakayahang pasanin ang bigat ng kanyang katawan. Humakbang siya palapit sa bakod. Ang kanyang mga daliri ay humawak ng mahigpit sa malamig na metal ng yero. "Excuse me, miss. Bawal po rito. Private property ito." Ang tinig ng isang security guard mula sa loob. Ang tunog ng mga susi na nagkakalampagan sa baywang nito ay tila isang babala. Dito nakatayo ang bahay ko." Bulong ni Mila. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig dahil sa panginginig. Nasaan ang bahay na kahoy? Nasaan ang puno ng mangga sa likod? Tiningnan siya ng gwardiya nang may halong awa at pagtataka. "Naku ma'am, halos 1 linggo na pong giniba ang lahat dito. Binili na po ito ng De Rivera Holdings. Gagawin daw po itong pribadong parking lot para sa bagong penthouse na itinatayo sa kabilang kalsada." Tila isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Mila. Ang bawat salita ng gwardiya ay tila isang kutsilyo na humihiwa sa kanyang huling pag-asa. De Rivera Holdings, ang kumpanyang binuo niya gamit ang kanyang pawis at talino. Ang kumpanyang isinalba niya mula sa pagkalugi. Ang siya ring pumatay sa huling alaala ng kanyang mga magulang. Sinong nagbenta?" Tanong ni Mila, kahit alam na niya ang sagot. "Ang pirma po sa dokumento ay kay Mr. Alfonso de Rivera, ma'am. Balita ko nga po, ang mapagbebentahan nito ay ipinambili ng bagong yate para sa girlfriend niya." Sagot ng gwardiya bago ito tumalikod at bumalik sa kanyang maliit na kubol. Napaluhod si Mila sa putikan. Ang kanyang marangyang bestida ay nadungisan, ngunit wala na siyang pakialam. Ang kanyang mga kamay ay bumaon sa basang lupa, tila gustong hukayin ang mga pundasyon ng bahay na wala na roon. Nararamdaman niya ang hapdi sa kanyang dibdib, isang uri ng sakit na hindi kayang lunasan ng kahit anong gamot. Ang bawat alaala ng kanyang ama na nagbabasa ng dyaryo sa beranda at ng kanyang ina na nagluluto ng adobo sa kusina ay tila mga abo na tinangay na ng hangin. Isinalba niya ang kumpanya ni Alfonso sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanyang kaluluwa. Ngunit hindi niya akalain na pati ang kanyang nakaraan ay nanakawin din nito. Pinagtaksilan siya ng kanyang asawa, itinakwil siya ng kanyang biyenan, at ngayon, pati ang kanyang pinagmulan ay binura na sa mapa. Nangangatal ang kanyang buong katawan habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila hinuhugasan ang bawat bakas ng kanyang pagkatao. Sa gitna ng kadiliman at kawalan, naramdaman ni Mila ang isang matinding lamig na nagmumula sa kanyang kaibuturan. Wala na siyang bahay, wala na siyang pamilya, wala na siyang kahit na ano. Tumayo siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay blangko, ngunit puno ng isang madilim na determinasyon. Sa ilalim ng malakas na ulan, ang kanyang anino ay tila isang ligaw na kaluluwa na naghahanap ng katarungan. Paano ka lalaban kung ang mismong lupang kinatatayuan mo ay kinuha na ng kaaway?
At sino ang pakikinggan ng isang babaeng itinuring ng basura ng lipunan? Ang ulan ay hindi lamang tubig na bumabagsak mula sa langit. Sa gabing ito ay tila mga malalamig na karayom na tumutusok sa balat ni Milagros, hinuhugasan ng bawat bakas ng kanyang pagkatao. Habang nakaluhod siya sa gitna ng maputik na lote, kung saan dati-rati nakatayo ang kanyang tahanan, naramdaman niya ang isang matinding pamanhid. Hindi na niya maramdaman ang lamig. Hindi na niya maramdaman ang bigat ng kanyang basang bestida. Ang tanging nanatili ay ang matinding hapo sa kanyang dibdib. Ang pakiramdam na ang kanyang puso ay isang tuyong dahon na handa ng madurog sa isang maling hipo. Nakatitig lamang siya sa kawalan, sa dilim na bumabalot sa dambuhalang bulldozer sa harap niya. Ang bawat alaala ng kanyang kabataan ay tila naglaho na kasama ng mga pader na giniba. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang malaking anino ang dahan-dahang lumapit. Ang bawat patak ng ulan ay hindi na direktang tumatama sa kanyang balat. Isang malawak na itim na payong ang bumalot sa kanyang kinalalagyan. Lumilikha ng isang maliit at tuyong santuwaryo sa gitna ng unos. Hindi ka nararapat na nasa putikan, Milagros. Ang tinig ay malalim, baritono, at puno ng isang uri ng kapayapaang matagal nang hindi naririnig ni Mila. Dahan-dahang itinaas ni Mila ang kanyang paningin. Sa kabila ng mga luhang humahadlang sa kanyang paningin, nakita niya ang isang lalaking may edad na, nakasuot ng isang simpleng itim na coat. Si Rafael Monteverde. Ang lalaking laging nasa gilid ng mga boardroom, ang tahimik na investor na madalang magsalita, ngunit laging pinakikinggan. Mr. Monteverde, ang tanging naisagot ni Mila. Ang kanyang boses ay tila isang kalansing ng basag na salamin. Anong ginagawa niyo rito? Paano niyo ako nahanap? Hindi agad sumagot si Rafael. Inilahad niya ang kanyang kamay, isang tahimik na paanyaya para tumayo si Mila. Matagal na kitang pinagmamasdan, Mila, hindi bilang asawa ni Alfonso de Rivera, kundi bilang ang utak sa likod ng bawat tagumpay ng kumpanyang yon. I know where you go when your world falls apart. Sa tulong ni Rafael, dahan-dahang tumayo si Mila. Ang bawat galaw niya ay puno ng sakit. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa pagod. Inakay siya ni Rafael patungo sa isang itim na sasakyang nakaparada sa di kalayuan. Sa loob ng kotse, ang init ng heater ay dahan-dahang nagpabalik sa sirkulasyon ng kanyang dugo. Ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling nasa ilalim ng ulan. I lost everything tonight, Rafael, bulong ni Mila habang nakatingin sa kanyang mga kamay na puno ng putik. Ang bahay ko, ang asawa ko, ang dangal ko, wala na ang lahat. Kumuha si Rafael ng isang makapal na brown folder mula sa tabi niya at iniabot ito kay Mila. Iyan ang akala mo. Ngunit ang katotohanan ay ngayon mo palang mababawi ang lahat ng tunay na pagmamay-ari mo. Binuksan ni Mila ang folder sa ilalim ng maliit na ilaw ng sasakyan. Doon, nakita niya ang mga dokumento ng kanyang mga nakaraang proyekto. Mga awards na hindi man lang niya nakuha dahil laging pangalan ni Alfonso ang nakalagay. At ang mga lihim na transaksyong siya ang nag-ayos upang hindi mabaon sa utang ang pamilya de Rivera. Bakit niyo ginagawa ito? Tanong ni Mila. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Bakit niyo tinutulungan ang isang babaeng itinapon na ng sariling pamilya? Tumingin si Rafael sa labas ng bintana, sa ulan na patuloy na bumubuhos. Dahil alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng lahat, Mila. At dahil naniniwala ako na ang isang reynang marunong magtayo ng kaharian, para sa iba ay mas lalong may kakayahang magtayo ng sarili niyang imperyo. Hinawakan ni Rafael ang balikat ni Mila nang may paggalang. Ang kanyang hawak ay hindi mahigpit, ngunit ito ay sapat na upang maramdaman ni Mila na hindi siya nag-iisa. Ang Alfonso na kilala mo ay isang anino lamang na nabubuhay sa liwanag mo. Ngayong wala ka na sa tabi niya, mapapanood mo kung paano siya lalamunin ang sarili niyang kadiliman. But I have nothing left to fight with. Hikbi ni Mila. Ang kanyang huling depensa ay tuluyan ng gumuho.
Tumingin si Rafael ng diretso sa kanyang mga mata. Isang tingin na puno ng determinasyon at pangako. Mali ka, Milagros. Hindi mo kailangan ng awa mula sa akin o sa kahit na sino. Ang kailangan mo ay armas. At narito ako para ibigay yon sa'yo. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa loob ng sasakyan. Sa labas, ang bawat patak ng ulan sa bubong ay tila isang tambol na naghahanda para sa isang nalalapit na digmaan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 25 taon, naramdaman ni Mila na ang kanyang pangalan ay hindi lamang isang karugtong ng titulong De Rivera. Sa ilalim ng gabay ng estrangherong ito, isang apoy ang dahan-dahang muling nabubuhay sa kanyang kaibuturan. Liwanag man o dilim ang naghihintay sa dulo ng landas na ito, isang bagay ang sigurado. Hindi na muling luluhod si Milagros sa putikan para sa mga taong kumuha ng lahat mula sa kanya. Ang bawat gamit na itinatapon ay tila isang bahagi ng pagkatao ni Milagros na pilit na binubura sa loob ng sarili niyang tahanan. Sa gitna ng malawak na silid-tulugan, kung saan bawat sulok ay saksi sa 25 taon ng pananahimik ni Mila, naroon ngayon si Veronica Salcedo. Ang kanyang boses, na puno ng awtoridad at kasiglahan, ay tila isang banyagang tunog na bumabasag sa dati-rati payapang kapaligiran ng mansyon. Yaya, bilisan mo. Huwag mong hawakan ang mga basurang yan na parang ginto. Itapon mo na ang lahat ng yan sa labas. Ang bahong amoy matanda, ang pagkaluskos ng mga dambuhalang itim na plastik na bag ay tila huling hininga ng mga damit na maingat na inalagaan ni Mila. Isang katulong ang nanginginig na itinatabi ang isang terno na kulay krema. Ang paboritong isuot ni Mila kapag may mahahalagang pulong ang kumpanya, ngunit marahas itong hinablot ni Veronica at isinilid sa basurahan. Walang pakialam ang bagong reyna kung may mapunit o may masira. Ang layunin niya ay burahin ang bawat bakas ng nakaraan. Madam, baka po magalit si Sir Alfonso. Ang ilan po rito ay mahahalagang gamit ni Ma'am Mila. Mahinang pakiusap ng katulong, habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sahig. Isang mapait na tawa ang kumawala mula kay Veronica. Humakbang siya palapit. Ang amoy ng kanyang matapang at mamahaling pabango ay tila sumasakal sa hanging dati-rati amoy sampagwita at malinis na linen. Hon, listen to me carefully. Wala na ang Ma'am Mila mo. Ako na ang bagong reyna dito. At sa bahay na ito, ang utos ko ang batas. Kung ayaw mong sumunod, sumama ka sa amo mong naglalakad na ngayon sa kalsada. Pumasok si Alfonso sa silid. Bitbit ang isang baso ng alak. Tila wala siyang pakialam sa kaguluhang nangyayari sa loob ng kanyang sariling kwarto. Tiningnan niya ang mga nakabukas na cabinet, ang mga bakanteng hanger, at ang mga itinatapong gamit ng babaeng naging katuwang niya sa loob ng mahabang panahon. Walang bakas ng panghihinayang sa kanyang mga mata. Tila ba isa lamang itong lumang opisina na kailangang i-renovate. Hon, isn't it better this way? Ang dilim-dilim kasi ng panlasa ni Mila. Everything was so traditional, so boring. Ngayon, magkakaroon na ng buhay ang kwartong ito. Ani Veronica, habang yumayakap sa braso ni Alfonso. Ang kanyang mga kuko na may matingkad na pulang pintura ay tila mga kuko ng isang ibong mandaragit na nakakapit sa biktima. Gawin mo ang gusto mo, Veronica. Basta siguraduhin mong magiging maayos ang lahat bago ang cocktail party bukas. I don't want any ghost of the past lingering here. Maikling sagot ni Alfonso bago lumabas muli. Iniwan ang dalawang babae sa loob. Nang makaalis si Alfonso, dinala ni Veronica ang kanyang atensyon sa isang lumang antigong mesa na gawa sa nara. Ang mesa kung saan laging nagtatrabaho si Mila hanggang madaling araw. Hinaplos ni Veronica ang makinis na kahoy. Ang bawat ukit nito ay tila nagkukwento ng mga sikretong itinago ni Mila sa loob ng maraming taon. Sinubukan niyang buksan ang mga drawer, ngunit ang bawat isa ay nakalock. Dahil sa inis, kinuha ni Veronica ang isang mabigat na paperweight wot
nagawa sa kristal at marahas itong itinama sa gilid ng drawer. Ang tunog ng pagkabasag ng kahoy ay tila isang huling sigaw ng protesta mula sa mesa. Sa loob ng nabasag na bahagi, isang maliit at nakatagong kompartimento ang lumitaw. Dahan-dahang ipinasok ni Veronica ang kanyang mga daliri at may naramdamang maliit at matigas na bagay. Isang maliit na USB drive, kulay pilak at malamig sa hapos, ang kanyang nakuha. Walang label, walang kahit anong palatandaan, ngunit alam ni Veronica na hindi ito basta-basta iniwan doon para lamang sa wala. Ano kaya ang itinatago mo, Milagros? Ang akala mo ba ay ikaw lang ang marunong maglaro? Bulong ni Veronica sa sarili, habang ang isang madilim na ngiti ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang mga labi. Ipinasok niya ang USB sa kanyang laptop na nasa ibabaw ng kama. Habang ang screen ay naglo-load, ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang paghinto ng oras. Nang bumukas ang unang folder, nanlaki ang mga mata ni Veronica. Hindi ito mga dokumento ng kumpanya. Ang bumungad sa kanya ay mga video, larawan, at mga record ng bawat transaksyong ginawa ni Veronica bago pa man niya makilala si Alfonso, ang mga maruruming sikreto ng kanyang nakaraan na akala niya ay nabaon na sa limot. Ngunit ang huling file ang nagpasinghap sa kanya ng malalim. Ang file name ay nakasulat sa malalaking titik. Ang katotohanan sa likod ng pagbubuntis. Nanginig ang mga daliri ni Veronica habang dahan-dahang idinidiin ang cursor para buksan ang dokumento. Ang liwanag mula sa laptop ay tila naglalantad sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang pagkatao. At sa sandaling iyon, ang katahimikan ng silid ay naging isang nakabibinging banta. Ano ang alam ni Milagros na hindi alam ni Alfonso? At sa oras na malaman ito ng lahat, sino ang tunay na mawawalan ng lahat? Huwag mong hanapin ang katarungan sa bahay na gawa sa kasinungalingan, Milagros. Dahil ang pundasyon ng mga de Rivera ay hindi semento, kundi mga lihim na matagal nang nabulok. Ang mga salitang yon ni Nanay Ising ay tila isang malamig na hanging dumaan sa batok ni Mila, nagpapatayo sa kanyang mga balahibo sa kabila ng init ng tsaa na hawak niya. Nakaupo sila sa loob ng isang maliit at lumang bahay sa gilid ng riles sa tondo, kung saan ang amoy ng luma at maalikabok na papel ay humahalubilo sa amoy ng tuyong dahon ng pandan. Si Nanay Ising ang dating punong kasambahay ng mga de Rivera, ang babaeng nakasaksi sa pagsilang ni Alfonso at sa unti-unting pagtanda ni Doña Esperanza. Pinagmasdan ni Mila ang mga kamay ng matanda, mga kamay na kulubot, nanginginig, at puno ng mga peklat ng nakaraan. Nanay, kailangan ko pong malaman ang totoo. Bakit ganoon na lamang ang galit sa akin ni Esperanza? Bakit tila wala siyang pakialam kung mawasak ang buhay ko at ni Alfonso? Dahan-dahang itinaas ni Nanay Ising ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay malabo na dahil sa katarata, ngunit tila nakikita pa rin nito ang bawat sakit na nakatago sa mukha ni Mila. Hindi mo ba napansin, Mila? Ang tigas ng puso ni Esperanza ay hindi dahil sa pagmamahal sa dangal ng pamilya, kundi dahil sa takot. Takot na ang lahat ng tinatamasa nila ngayon ay mabawi sa isang iglap lang. Uminom ng kaunti ang matanda. Ang kanyang bawat paglunok ay tila isang paghukay sa mga alaalang matagal na niyang ibinaon. Noong gabi na isinilang ang tunay na tagapagmana ng mga de Rivera, isang malakas na bagyo ang humagupit sa Maynila. Ang sanggol, ang tunay na anak ni Don Ricardo, ay hindi pinalad na mabuhay. Isang mahinang iyak lamang ang narinig, at pagkatapos ay katahimikan. Tila huminto ang mundo ni Mila. Anong ibig ninyong sabihin? Ang Alfonso na kinikilala mong asawa, ang lalaking naninipa ngayon sa iyong pagkatao, ay hindi isang de Rivera sa dugo. Bulong ni Nanay Ising, ang kanyang boses ay tila isang babala mula sa hukay. Dahil sa takot na mawalan ng mana at kapangyarihan,
Kinuha ni Esperanza ang anak ng isang katulong na pumanaw din sa panganganak ng gabing iyon. Pinalitan nila ang patay na sanggol. Ang Alfonso na kinalakihan ng lahat ay isang huwad, isang batang kinuha mula sa putikan upang maging mukha ng isang imperyo. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa silid. Nararamdaman ni Mila ang panginginig ng kanyang mga daliri hanggang sa mabitawan niya ang tasa na dahan-dahang tumagilid sa mesa at nagbuhos ng mainit na likido sa kanyang kandungan. Ngunit hindi niya naramdaman ang paso. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malupit na irony ng kanyang buhay. 25 taon. 25 taon siyang naging alipin ng isang pamilyang wala namang tunay na karapatan sa pangalang dinadala nila. Ipinagtanggol niya ang isang huwad na hari. Isinalba niya ang isang kumpanyang itinayo sa ibabaw ng isang malaking panlilinlang. At ang masakit, ang lalaking itinuring siyang basura mula sa putikan ay galing din pala sa putik na yon. Nanay, may katibayan po ba kayo? Tanong ni Mila. Ang kanyang boses ay puno ng pait at determinasyon. Naitago ko ang orihinal na birth record at ang liham ng pag-amin ng doktor bago siya pumanaw. Sagot ni Nanay Ising habang itinuturo ang isang lumang baul sa sulok. Inisip ko noon na gagamitin ko ito para protektahan ka, Mila. Dahil alam kong darating ang araw na lalabas din ang tunay na kulay ng mga taong yon. Nang lumabas si Mila sa bahay ni Nanay Ising, ang araw ay dahan-dahan ng lumulubog. Nagbibigay ng kulay kahel sa maduming langit ng tondo. Bit-bit niya ang isang maliit na sobre na naglalaman ng katotohanang magpapabagsak sa tore ng mga de Rivera. Ngunit bago pa man siya makahakbang patungo sa kanyang sasakyan, ang mabilis na pag-vibrate ng telepono sa loob ng kanyang bag ay bumasag sa kanyang pag-iisip. Hindi rehistrado ang numero. Sa pag-aakalang si Rafael ito, mabilis niya itong sinagot. Hello? Mila, nakikinig ka bang mabuti? Isang boses ng lalaki na sadyang ginawang garalgal at malalim ang narinig niya sa kabilang linya. Huwag mong isipin na dahil wala ka na sa mansyon ay ligtas ka na. Ang mga bagay na hinuhukay mo ay may kasamang sumpa. Kung ayaw mong matulad sa bahay mong naging abo, manahimik ka na lang. Isang hakbang pa at sisiguraduhin naming hindi ka nagigising bukas. Napako si Mila sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat hininga niya ay tila naging isang mabigat na pasanin habang inililibot niya ang kanyang paningin sa paligid. Nararamdaman niya ang mga mata na nakatitig sa kanya mula sa mga madidilim na eskinita. Hindi pa siya nagsisimulang lumaban, ngunit ang kamatayan ay nakasunod na sa kanyang mga bakas. Sino ang nag-utos nito? Si Alfonso ba? O ang matandang reynang nakaupo sa kanyang huwad na trono? Ang bawat hibla ng aking buhok na nahuhulog sa sahig ay tila mga tanikalang isa-isang napuputol mula sa aking nakaraan. Nakatayo si Milagros sa harap ng isang maliit na salamin sa loob ng isang hamak na silid. Hawak niya ang isang gunting. Ang talim nito ay kumikinang sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya. Walang pag-aalinlangan. Bawat pagdaan ng matalas na bakal sa kanyang mahabang buhok ay nagpapabagsak ng mga itim na hibla sa sahig, na tila mga pakpak ng isang ibong matagal nang nakakulong at ngayon ay handa nang lumipad. Ang kanyang dating imahe, ang masunuring asawa na may maayos at mahabang buhok, ay dahan-dahang naglalaho, pinapalitan ng isang babaeng may matatapang na mata at maikling gupit na nagpapakita ng kanyang tunay na hubog ng mukha. Hindi na siya ang Milagros na laging nakatago sa anino ng kanyang asawa. Sa bawat pagputol, nararamdaman niya ang paggaan ng kanyang ulo, kasabay ng pagbigat ng kanyang determinasyon. Pagkatapos ng ilang araw, sa isang maliit at masikip na eskinita sa Makati, binuksan ni Mila ang isang lumang pinto na gawa sa kahoy at salamin. Ang amoy ng bagong pintura at nilinis na sahig ay sumalubong sa kanya. Wala rito ang mga dambuhalang chandelier o ang mga mamahaling carpet ng De Rivera Holdings.
Mayroon lamang isang simpleng mesa, 2 upuan, at isang laptop na luma, ngunit maayos pa. Sa labas ng pinto, isang maliit na karatula ang nakasabit. MV Crisis Management at Consultancy. Ibinenta ni Mila ang kanyang huling pares ng hikaw, ang tanging naiwan sa kanya na hindi nakuha ni Esperanza, upang bayaran ng renta sa unang 2 buwan. Ito ang kanyang sugal, ang kanyang huling alas. Isang hapon, habang inaayos ni Mila ang kanyang mga file, isang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Isang babaeng mukhang balisa at puno ng takot ang pumasok. "Kayo po ba si Ma'am Mila?" Sinabi po sa akin ng isang kaibigan na kayo lang ang makakatulong sa akin para mabawi ang dangal ko mula sa kumpanyang nanggigipit sa akin. Alam ni Mila na ang kaibigang tinutukoy nito ay walang iba kundi si Rafael. Kahit hindi ito nagpapakita, nararamdaman niya ang maingat na pag-alalay ng lalaki sa kanyang bawat hakbang. Hindi siya binibigyan ni Rafael ng isda. Binibigyan siya nito ng pagkakataong matutong mangisda muli sa sarili niyang dagat. Lumipas ang mga linggo at isang gabi, inimbitahan si Mila sa isang mahalagang networking event para sa mga independent consultants. Sa tulong ni Rafael, nakakuha siya ng paanyaya. Isinuot niya ang isang simpleng itim na dress, walang perlas, walang diamante. Ang tanging palamuti niya ay ang kanyang talino at ang bagong tiwala sa sarili. Sa gitna ng marangyang ballroom ng isang sikat na hotel, muling nagtagpo ang kanilang mga landas. Nakatayo si Alfonso sa gitna ng mga negosyante, suot ang kanyang mapagmalaking ngiti, habang nakakapit sa kanyang braso si Veronica na kumikinang sa dami ng alahas. Nang makita ni Alfonso si Mila, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Humakbang siya palapit. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos ay tila may kasamang pangungutya. "Mila, is that you?" Wika ni Alfonso habang tinitingnan ang maikling buhok ng dating asawa mula ulo hanggang paa. "You look cheap." Narinig ko, nagbukas ka raw ng maliit na opisina sa isang butas sa pader sa Makati? How pathetic. From being the wife of a De Rivera to a cheap specialist for no-name clients. Ngumiti si Veronica. Ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya. "Hon, hayaan mo na siya. Baka naman yan lang talaga ang level na kaya niya. Hindi naman lahat ay ipinanganak para maging reyna, di ba?" Hindi kumurap si Mila. Hindi siya nanginginig. Sa halip, lumapit siya ng bahagya kay Alfonso. Ang amoy ng kanyang simpleng sabon ay humalo sa matapang na kulong ng lalaki. Alfonso, ang isang tunay na reyna, ay hindi nakadepende sa korona o sa pangalan ng kanyang asawa. Mahinang sagot ni Mila. Ang kanyang boses ay tila isang malalim at kalmadong ilog. "Ang halaga ko ay hindi nababawasan dahil lamang wala na ako sa tabi mo. Sa katunayan, ngayon ko lang napagtanto kung gaano kabigat ang mga basurang binitawan ko para lang makahinga ng maluwag." Tumigas ang mukha ni Alfonso. "Anong sinasabi mo?" Tiningnan ni Mila si Veronica nang may bahid ng misteryo, pagkatapos ay muling ibinaling ang tingin kay Alfonso. "Enjoy the party, Alfonso. Dahil habang nagsasaya kayo sa itaas ng toreng ito, tandaan mong ako ang naglatag ng bawat laryo nito. At dahil ako ang nagtayo, ako rin ang nakakaalam kung aling bahagi ang pinakamarupok." Tinalikuran sila ni Mila ng may dignidad. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kapangyarihan na hindi kailanman mabibili ng salapi. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang matitinding tingin ni na Alfonso at Veronica sa kanyang likuran. Alam ni Mila na ang digmaan ay nagsisimula pa lamang, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima. Sa kanyang bag, nakatago ang sobrang naglalaman ng lihim ng mga De Rivera, isang bombang handa nang sumabog sa tamang panahon. Habang papaalis siya sa hotel, isang itim na sasakyan ang huminto sa kanyang harap. Bumaba ang bintana
at lumitaw ang mukha ni Rafael. Handa ka na ba para sa susunod na hakbang, Mila? Tumingin si Mila sa madilim na langit, kung saan ang isang bituin ay nagpupumilit na kuminang sa gitna ng mga ulap. Higit pa sa handa, Rafael. Ngayong gabi, nalaman ko na ang pinakamalaking takot ni Alfonso ay hindi ang mawalan ng pera, kundi ang makita akong hindi na nasasaktan sa mga salita niya. Ngunit sa kabila ng kanyang tapang, isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan. Kung malaman ni Alfonso ang tungkol sa USB na nakuha ni Veronica, sino sa kanila ang unang gagawa ng hakbang na wawasak sa lahat? Hindi po namin matatanggap ang card na ito, Miss Salcedo. Ipinag-uutos po ng aming management na bawiin ang inyong membership sa aming elite list. Ang bawat salita ng store manager ay tila isang malamig na buhos ng tubig sa gitna ng mataong butik sa Greenbelt. Nanigas si Veronica sa kanyang kinatatayuan, habang ang kanyang kamay na may hawak na limitadong edisyon ng isang bag ay nagsimulang manginig. Sa paligid niya, ang mga dambuhalang salamin ng tindahan ay tila nagpapakita ng kanyang sariling pagkahiya mula sa iba't ibang anggulo. Nararamdaman niya ang mga mapanuring tingin ng ibang mga socialite na naroon, ang kanilang mga mahihinang bulungan na tila mga bubuyog na sumasaksak sa kanyang pandinig. Sa isang sulok ng mall, malayo sa kaguluhan ngunit sapat na upang makita ang lahat, nakaupo si Milagros sa isang maliit na coffee shop. Marahang inilapag ni Mila ang kanyang tasa sa platito. Ang tunog ng porselana ay bahagya lamang narinig sa gitna ng ingay ng paligid. Isang tipid na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang pinapanood ang babaeng umagaw sa kanyang asawa. Hindi ito paghihiganti na may kasamang sigaw. Ito ay isang tahimik na pagbawi ng pwestong kailanman ay hindi naman naging karapat-dapat para sa isang tulad ni Veronica. I'm sorry, what did you say? Alam niyo ba kung sino ang asawa ko? I am with Alfonso de Rivera. Ang malakas na depensa ni Veronica. Ang kanyang boses ay pumailan lang sa loob ng butik, puno ng desperasyon at galit. Batid po namin iyon, ma'am. Ngunit may natanggap po kaming ulat na ang huling 3 bag na ipinadala ninyo para sa maintenance ay napatunayang hindi orihinal. Ang aming kumpanya ay may mahigpit na pulisiya laban sa pagtangkilik ng mga huwad na produkto. Paliwanag ng manager sa isang tonong propesyonal ngunit may halong pangungutya. Ang mukha ni Veronica ay nagpalit kulay mula sa pagkapula patungo sa labis na kaputlaan. Ang balitang kumakalat ngayon sa mga piling grupo sa social media na ang bagong karelasyon ni Alfonso ay gumagamit ng mga peking kagamitan para lamang makasabay sa alta lipunan ay gawa ng matalinong pagmamaniobra ni Mila. Alam ni Mila ang bawat supplier ni Veronica at alam niya kung paano ilalantad ang katotohanan nang hindi dinudumhan ang sarili niyang mga kamay. Dahil sa sobrang kahihiyan, mabilis na lumabas si Veronica sa tindahan. Ang tunog ng kanyang matitigas na takong sa sahig ay tila isang mabilis na pagtakas. Nang makalabas siya sa mall, pumasok siya sa kanyang sasakyan at doon ay tuluyang bumuhos ang kanyang mga luha. Ang bawat hikbi niya ay puno ng puot, hindi lamang sa manager, kundi sa pakiramdam na unti-unti nang nawawala ang lupang kanyang kinatatayuan. Nang gabing iyon sa mansyon, habang sinusubukan ni Veronica na pakalmahin ang kanyang sarili, napansin niya ang telepono ni Alfonso na naiwan sa ibabaw ng nightstand habang ito ay nasa banyo. Ang liwanag ng screen ay muling nagliwanag dahil sa isang bagong mensahe. Sa kabila ng kaba, dahan-dahan niyang kinuha ang telepono at binasa ang mensahe mula sa isang hindi rehistradong numero. Salamat sa kagabi, Alfonso. Hindi ko akalaing mas masarap ka palang magmahal kaysa sa mga nababasa ko sa balita. See you later. Ang mga luha na kanina lamang ay dahil sa kahihiyan ay napalitan ng isang mainit at nakakapasong sakit sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Veronica ang panlalamig ng kanyang mga daliri habang mahigpit na hawak ang telepono. Ang lalaking ipinaglaban niya, ang lalaking inagaw niya kay Mila, ay tila mayroon na namang ibang proyekto.
Biglang bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Alfonso. Ang amoy ng mainit na singaw ng tubig ay sumama sa hangin. Nang makita niyang hawak ni Veronica ang kanyang telepono, ang kanyang mga mata ay nagbago mula sa pagod patungo sa isang matalim na galit. Bakit mo hawak ang phone ko, Veronica? I told you, respect my privacy. Malamig na sabi ni Alfonso habang marahas na kinukuha ang telepono mula sa kamay ng babae. Sino siya, Alfonso? Sino ang babaeng ito? Tanong ni Veronica. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot na baka matulad siya kay Mila. Huwag kang gumawa ng drama ngayon. Marami akong iniisip sa kumpanya. Kung hindi mo kayang manahimik, alam mo kung nasaan ang pinto. Sagot ni Alfonso bago ito tuluyang humiga at tumalikod sa kanya. Naiwang nakatayo si Veronica sa gitna ng silid. Ang lamig ng aircon ay tila nanunuot sa kanyang mga buto. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na takot. Ang akala niyang matatag na pundasyon ng kanyang tagumpay ay tila isang bahay na gawa sa baraha na handa ng liparin ng hangin. Sa di kalayuan, sa kanyang maliit na opisina, isinasara ni Mila ang kanyang laptop. Ang kadiliman ng gabi sa labas ay tila nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Alam niya na ang unang patak ng luha ni Veronica ay simula pa lamang ng isang mahabang tag-ulan. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, isang katanungan ang pilit na bumabangon. Sino ang misteryosong babaeng nagpadala ng mensahe kay Alfonso? Bahagi ba ito ng kanyang plano o mayroon pang ibang manlalaro? Sa gitna ng kaguluhang ito na hindi niya inaasahan, minsan ang pinakatahimik na tubig ang siyang may pinakamalalim na sugat sa ilalim. Ang simoy ng dagat sa Batangas ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa pagal na katawan ni Milagros, malayo sa ingay ng Maynila at sa nakakasakal na usok ng mga kasinungalingan ng mga De Rivera. Ang bawat hininga niya rito ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa kanyang nagdurugong puso. Nakaupo siya sa balkonahe ng isang simpleng rest house, pinapanood ang dahan-dahang paghalik ng buwan sa madilim na asul na karagatan. Sa kanyang tabi, nananatiling tahimik si Rafael Monteverde. Ang lalaking ito, na tila isang aninong laging nakabantay sa kanyang pagbangon, ay nananatiling isang malaking palaisipan. Sa loob ng ilang buwan, ibinigay nito ang lahat ng suportang kailangan niya, mula sa koneksyon hanggang sa impormasyon, nang wala ni isang beses na humihingi ng kapalit. Bakit, Rafael? Mahinang tanong ni Mila. Ang kanyang tinig ay tila sumasabay sa marahang paghampas ng mga alon sa pampang, isang tunog na nagbibigay ng payapang ritmo sa katahimikan ng gabi. Bakit ka nag-aaksaya ng panahon sa isang babaeng tinalikuran na ng mundo? Ano ang nakukuha mo sa pagtulong sa akin? Ibinaba ni Rafael ang kanyang baso ng tsaa. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang mukha. Nagbibigay diin sa mga linyang dulot ng edad at ng mga karanasang tila ayaw na niyang balikan. Hindi mo ba naisip, Mila, na marahil ay hindi lang ikaw ang naghahanap ng katarungan? Tumingin si Rafael ng malayo, sa abot tanaw kung saan ang langit at dagat ay nagiging isa. 20 taon na ang nakalilipas, mayroon akong kapatid na babae. Siya ay masayahin, matalino, at puno ng pangarap. Ngunit nakatagpo siya ng isang lalaking ang akala niya ay katuwang niya sa buhay, ngunit isa palang halimaw na nakatago sa likod ng mamahaling suit at apelhidong De Rivera. Naramdaman ni Mila ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang tinig ni Rafael ay gumaralgal, isang bihirang pagpapakita ng emosyon mula sa isang lalaking laging kontrolado ang sarili. Pinaniwala siya ni Ricardo De Rivera, ang ama ni Alfonso, na mahal siya nito. Ngunit nang mabuntis ang kapatid ko, itinapon siya na parang basurang nakakasira sa imahe ng pamilya. Namatay ang kapatid ko sa panganganak, kasama ang sanggol, dahil sa sobrang stress at kawalan ng suporta. Simula noon, isinumpa ko na hindi ako hihinto hanggat hindi ko nakikitang guguho ang bawat laryo
ng imperyong itinayo nila sa ibabaw ng mga bangkay ng mga taong sinira nila. Dahan-dahang inabot ni Rafael ang kamay ni Mila na nakapatong sa mesa. Ang hapos ng kanyang palad ay mainit, magaspang, ngunit puno ng isang uri ng katapatang matagal nang hindi nararamdaman ni Mila mula sa isang lalaki. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan ng kanilang mga balat ay tila naglaho. Naramdaman ni Mila ang bilis ng pintig ng kanyang sariling puso. Isang pagkabog na hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang koneksyong nabuo mula sa parehong sakit. Mila, hindi lang kita tinutulungan dahil sa awa, bulong ni Rafael. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lamang ang layo mula sa mukha ni Mila. Tinutulungan kita dahil sa iyo ko nakita ang lakas na wala ang kapatid ko noon. At dahil sa gitna ng digmaang ito, tila nakatagpo ako ng isang dahilan para muling maniwala na mayroon pang natitirang kabutihan sa mundo. Huminga ng malalim si Mila. Ang amoy ng asin at ng pabango ni Rafael ay humalo sa hangin. Isang sandali ng matamis na pagkalito, kilig, ang dumaan sa kanyang sistema. Isang pakiramdam na akala niya ay nabaon na, kasama ng kanyang kabataan. Ngunit bago pa man tuluyang malunod ang kanyang luhika sa emosyon, nahagip ng kanyang paningin ang isang maliit na sobrang nakasilip sa bulsa ng coat ni Rafael na nakasabit sa upuan. Nang tumayo si Rafael upang kumuha ng mainit na tubig sa loob, mabilis na kinuha ni Mila ang pagkakataon. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre at binuksan ito. Ang bumungad sa kanya ay isang lumang larawan. Isang larawan ni Alfonso de Rivera, noong kabataan nito, na may mga pulang marka ng ikis sa mukha. Sa likod ng larawan ay may nakasulat na mga salita sa matalas na panulat. Ang lahat ng inagaw nyo, babayaran nyo ng dugo. Kasama ng larawan ay ang isang listahan ng mga asset ng De Rivera Holdings na unti-unti nang binibili ng kumpanya ni Rafael sa ilalim ng ibang pangalan. Naramdaman ni Mila ang isang panibagong uri ng panginginig. Ang init na naramdaman niya sa kamay ni Rafael kanina ay tila biglang naging yelo. Napagtanto niya na ang lalaking nagliligtas sa kanya ay mayroon ding sariling itinatagong maskara. Siya ba ay tunay na kakampi? O isa lamang siyang kasangkapan sa isang mas malaki at mas madugong plano ng paghihiganti ni Rafael? At kung ang bawat hakbang nila ay planado na ni Rafael bago pa man siya lumaya sa mansyon, hanggang saan ang katotohanan sa mga salitang binitawan nito kanina? Ibinalik ni Mila ang sobre sa bulsa ni Rafael bago pa man ito makabalik. Nang muling maupo ang lalaki sa kanyang tabi at ngumiti ng may pag-alaga, naramdaman ni Mila ang isang malaking pader na muling nabubuo sa kanyang pagitan. Sa gitna ng laro ng mga De Rivera, tila nakatagpo siya ng isang mas matalinong manlalaro. At ang tanong na nagpapabigat sa kanyang isipan, sino ang mas mapanganib? Ang kaaway na hayagang sumasaktan sa'yo o ang tagapagligtas na may hawak na kutsilyo sa likod ng kanyang mga yakap? Ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang pananakit gamit ang sariling kamay, kundi ang hayaan ng mga kaaway na ubusin ang isa't isa sa loob ng kanilang sariling kuta. Bumalik si Milagros sa Maynila, bit-bit ang isang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Ang bawat sulyap niya kay Rafael, habang lulan ng sasakyan ay tila isang pagsusuri sa isang dambuhalang pader na hindi niya matagos. Alam ni Rafael ang sining ng pagtatago. Ngunit alam din ni Mila ang sining ng pagmamasid. Pinili niyang itabi muna ang kanyang mga duda tungkol sa lalaki. Sa ngayon, mayroon siyang mas malaking sunog na kailangang paypayan sa loob ng mansyon ng mga De Rivera. Sa loob ng kanyang maliit na opisina, binuksan ni Mila ang isang envelope na naglalaman ng mga larawang kuha ng isang pribadong investigador na matagal na niyang binabayaran ng palihim. Hindi ito ang mga larawan ni Veronica. Ito ay mga larawan ni Alfonso kasama ang isang bagong talent mula sa kanilang kumpanya. Isang dalagang halos kasing edad lang ng anak na dapat sana
ay pinalalaki nila ngayon. Alfonso, hindi ka talaga nagbabago. Bulong ni Mila sa hangin. Ang kanyang tinig ay walang galit, kundi isang malamig na pagtanggap sa katotohanan. Ang akala mo ba ay si Veronica lang ang nakahanap ng susi sa iyong kahinaan? Maingat na inayos ni Mila ang mga larawan sa loob ng isang mamahaling puting sobre. Walang pangalan ng nagpadala, walang sulat. Ang mga larawan na mismo ang magsisilbing lason. Sa pamamagitan ng isang mabilis na courier, ipinadala niya ito ng direkta sa opisina ni Veronica Salcedo sa loob ng De Rivera Holdings, sa oras na alam niyang puno ng tao ang lobby. Sa loob ng malawak at makintab na lobby ng De Rivera Holdings, ang paligid ay amoy mamahaling kape at tagumpay. Ngunit ang kapayapaang ito ay biglang naglaho nang bumukas ang elevator at lumabas si Veronica. Ang kanyang mukha ay tila isang madilim na ulap. Bago ang bagyo, ang bawat hakbang ng kanyang matitigas na takong sa sahig ay tila isang babala ng paparating na gulo. Hawak niya ang sobrang puti. Ang bawat daliri niya ay nanginginig sa pagitan ng hiya at nag-aapoy na selos. Eksaktong lumabas din si Alfonso mula sa kabilang elevator, napapaligiran ng mga board members at mga bodyguard. Ang kanyang nangiti ay kampante, ang kanyang tindig ay puno ng kayabangan na tila siya pa rin ang hari ng mundong iyon. Alfonso! Ang sigaw ni Veronica na bumasag sa formal na katahimikan ng lobby. Tumigil ang bawat empleyado. Ang mga security guard ay nanigas sa kanilang kinatatayuan. Lumingon si Alfonso, ang kanyang kilay ay nagsalubong sa pagkairita. Veronica, anong ginagawa mo rito? We have a board meeting. Hindi sumagot si Veronica. Sa halip, marahas niyang isinampal ang mga larawan sa dibdib ni Alfonso. Ang mga piraso ng papel ay nagliparan sa makinis na sahig, tila mga patay na dahon na naglalantad ng pinakamaruming sikreto ng kumpanya sa harap ng lahat. Nakita ng mga empleyado ang kanilang boss sa mga kompromisong posisyon kasama ang isang batang modelo. Is this why you've been busy, Alfonso? Ito ba ang dahilan kung bakit hindi mo na ako masagot sa gabi? Bulyaw ni Veronica. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. I sacrificed everything for you. Ipinahiya ko ang sarili ko para sa'yo. Manahimik ka, Veronica. Umuwi ka na. Ang pabulong na bulyaw ni Alfonso habang pilit na pinupulot ng mga bodyguard ang mga larawan, ngunit huli na ang lahat. Ang bawat smartphone na ng mga empleyado ay tila naging mga matang nagmamasid at nagre-record. Umuwi? No, I am the queen of this house now. Humakbang palapit si Veronica. Bago pa man makakilos si Alfonso, isang malakas na tunog ng palad ang dumapo sa pisngi ng lalaki. Ang lakas ng impact ay sapat na upang tumagilid ang ulo ni Alfonso at ang katahimikan na sumunod ay tila isang nakabibinging hatol. Ang pisngi ni Alfonso ay mabilis na namula at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit na may halong gulat. Sa harap ng kanyang mga tauhan, sa harap ng kanyang imperyo, siya ay sinampal ng babaeng ipinalit niya sa kanyang tapat na asawa. Tapos na tayo, Alfonso! Sigaw ni Veronica bago ito tumalikod at mabilis na lumakad palabas, iniwan ang lobby na puno ng bulungan na tila isang pugad ng mga bubuyog na nabulabog. Mula sa di kalayuan, sa loob ng isang itim na sasakyang nakaparada sa tapat ng gusali, pinapanood ni Milagros ang lahat. Hinaplos niya ang kanyang leeg kung saan nandoon pa rin ang munting peklat mula sa marahas na pag-alis ni Esperanza sa kanyang kwintas. Ito pa lang ang simula, Alfonso. Bulong ni Mila. Isang golden moment ng katahimikan ang namayani sa loob ng sasakyan habang hinahaplos niya ang isang maliit na panyo na may burda ng pangalan ng kanyang ama. Ang bahay na itinayo sa ibabaw ng pagkakanulo ay hindi nangangailangan ng bagyo upang gumuho. Kailangan lang nito ng isang maliit na tulak mula sa loob. Ngunit habang tinitingnan niya ang kaguluhan, isang maliit na itim na sasakyan sa kabilang panig ng kalsada ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang bintana ay dahan-dahang bumaba.
At doon ay nakita niya ang isang pamilyar na pares ng mga mata na nanonood din. Bakit naroon si Rafael? At bakit tila may hawak din itong kamera? Tila mas masusi pang nagmamasid kaysa sa kanya. Patay na ang anak natin, Alfonso. Kasabay ng paglilibing sa kanya ay ang paglilibing ko rin sa huling katiting na paggalang na mayroon ako para sa iyo. Ang boses ni Milagros ay tila isang malamig na simoy ng hangin na nagmula sa kailaliman ng lupa. Nakatayo siya sa gitna ng sementeryo sa harap ng isang maliit na puting marmol na puntod na may nakaukit na pangalang Gabriel Valderrama de Rivera. Hawak niya ang isang kumpol ng puting rosas. Ang mga talulot nito ay bahagyang nanginginig sa bawat paghinga niya. Ang bawat patak ng hamog sa damuhan ay tila mga luhang hindi na kayang ilabas ng kanyang mga mata. Sa likuran niya, huminto ang tunog ng mabibigat na hakbang ni Alfonso sa damuhan. Ang bawat pagdaing ng tuyong dahon sa ilalim ng sapatos ng lalaki ay tila isang panghihimasok sa katahimikan ng banal na lugar na ito. Mila, let's not be dramatic. Narito ako dahil kailangan nating mag-usap tungkol sa kumpanya. Ang malamig na tugon ni Alfonso. Walang bakas ng lungkot sa kanyang tinig, walang kahit isang sulyap sa puntod ng anak na hindi man lang niya nahawakan noong isilang ito. Gulo-gulo na ang media dahil sa ginawa ni Veronica sa lobby. Ang stocks natin ay bumabagsak. You are the best crisis manager I know. Bumalik ka na. Ayusin mo ang gulo at bibigyan kita ng kahit anong halaga. Dahan-dahang lumingon si Mila. Ang kanyang mga mata, na dati-rati puno ng pagsunod, ay tila mga lawan ng yelo ngayon. Halaga? Pagkatapos mong ibenta ang lupa ng mga magulang ko para sa yate ng kabit mo? Pagkatapos mong itapon ang mga gamit ko na parang basura? Lumapit si Alfonso, tinangka niyang hawakan ang balikat ni Mila. Isang pagkilos na puno ng pagkukunwari. I was stressed, Mila. Alam mo naman ang pressure sa kumpanya. We can start over. I'll fire Veronica. Balik tayo sa dati. Nararamdaman ni Mila ang isang matinding hapdi na gumagapang mula sa kanyang sikmura hanggang sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa mga tangkay ng rosas hanggang sa ang mga tinik nito ay bumaon sa kanyang balat. Naglalabas ng maliliit na butil ng pulang likido na humahalo sa puti ng mga bulaklak. Ngunit ang sakit sa kanyang kamay ay wala pang 1% ng sakit na nararamdaman niya sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng lalaki. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na nagpapaalala sa kanya ng gabing isinilang niya si Gabriel. Ang gabi kung saan nasa isang business gala si Alfonso habang siya ay nag-iisa sa ospital, nakikipaglaban para sa buhay ng kanilang anak. Ang gabi kung saan ang tanging narinig niya ay ang katahimikan ng isang sanggol na hindi kailanman huminga. Bumalik sa dati? Bulong ni Mila, ang kanyang boses ay tila isang kalansing ng nabasag na kristal. Ang dati na alam ko ay ang bawat gabi na naghihintay ako sa iyo habang ikaw ay nasa bisig ng iba. Ang dati kung saan unti-unti mong pinapatay ang aking kaluluwa habang itinatayo ko ang iyong imperyo. Binitawan ni Mila ang mga rosas sa ibabaw ng puntod. Ang bawat bulaklak ay dahan-dahang bumagsak, tila mga huling piraso ng kanyang pag-asa. Naparito ka dahil takot kang mawala ang kapangyarihan mo, hindi dahil kailangan mo ako. Pero huli na ang lahat, Alfonso. Ang kumpanyang isinalba ko noon ay hindi na ang kumpanyang gigiba sa akin ngayon. Humakbang paatras si Mila. Ang bawat paglayo niya ay tila pagpunit sa isang pahina ng kasaysayan na punong-puno ng dugo at luha. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ramdam ang mabilis na pagkabog nito. Tila isang ibon na sa wakas ay nakahanap ng lakas upang lumipad palayo sa nanununggab na kamay. Tumingin si Alfonso sa puntod ni Gabriel at sa unang pagkakataon, tila may dumaang anino ng takot sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkanto na wala na siyang kontrol sa babaeng nasa harap niya. Mila,
Huwag kang magkakamali. Kapag tinalikuran mo ako ngayon, sisiguraduhin kong wala ka nang babalikan. Banta ni Alfonso. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Tumigil si Mila at tumingin ng diretso sa mga mata ni Alfonso. Isang tipid, ngunit nakakatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Matagal na akong walang babalikan, Alfonso. Dahil ikaw mismo ang sumunog sa tulay na nag-uugnay sa atin. Tinalikuran ni Mila ang lalaki at naglakad palayo sa sementeryo. Ang hangin ay dahan-dahang umiihip, tinatangay ang amoy ng mga bulaklak at ang bawat salita ng puot. Ngunit sa kanyang pag-alis, isang katanungan ang tila isang tinik na naiwan sa kanyang puso. Kung ang lahat ng sakripisyo niya ay itinuring lamang na transaksyon ni Alfonso, hanggang saan ang kaya nitong gawin upang hindi makuha ni Mila ang katarungang matagal na niyang ipinagkait? At ang mas mahalaga, sa gitna ng kanyang pakikipaglaban, hindi ba siya nagiging katulad din ng mga taong kinamumuhian niya? Ang lason na inihanda para sa kaaway ay madalas na sa sariling baso rin bumabalik. Ngunit paano kung ang lason ay sadyang inilagay sa iyong mga kamay upang magmukha kang may sala? Ang sikat ng araw na pumapasok sa maliit na bintana ng opisina ni Milagros ay tila walang dalang init. Sa halip, ang bawat sinag nito ay nagpapakita lamang ng mga alikabok na sumasayaw sa hangin, tila mga maliliit na saksi sa katahimikang namamayanis sa silid. Hawak ni Mila ang isang dokumentong ipinadala sa kanya kaninang umaga. Isang subpoena mula sa Securities and Exchange Commission. Ang bawat letra ng kanyang pangalan sa puting papel ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang paningin. Sinisisi siya sa pagmamanipula ng mga pondo ng De Rivera Holdings noong mga taong siya pa ang namamahala sa crisis management. Ang mga dokumentong siya mismo ang gumawa upang isalba ang kumpanya noon ay ginagamit na ngayon bilang ebidensya ng pandaraya laban sa kanya. Hindi nagtagal, ang katahimikan ng eskinita sa labas ay bumasag dahil sa paghinto ng ilang sasakyan. Ang pabago-bagong kulay ng pula at asul na liwanag ay pumasok sa bintana, tila mga malalamig na aninong sumasayaw sa pader. Nararamdaman ni Mila ang mabilis na pagkabog ng kanyang puso, tila isang martilyong humahampas sa kanyang mga riles. Ang bawat hakbang na papalapit sa kanyang pinto ay tila isang hatol ng kamatayan. Nang bumukas ang pinto, hindi ang mga tauhan ni Alfonso ang pumasok, kundi mga lalaking nakauniporme ng pulis. Ang malamig na metal ng posas ay pumulupot sa kanyang mga payat na pulso. Isang mahigpit na hawak na nagpaparamdam ng tuluyang pagkawala ng kanyang kalayaan. Walang salitang lumabas sa bibig ni Mila. Ang kanyang lalamunan ay tila naging tuyong disyerto. Sa presinto, sa gitna ng ingay ng mga makinilya at usok ng sigarilyo, nakita ni Mila ang isang pamilyar na anino. Sa dulo ng pasilyo, inilalabas si Rafael Monteverde mula sa isang interrogation room. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa at ang kanyang mga kamay ay nasa likuran, iginapos din ng matigas na bakal. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Nakita ni Mila ang sakit at ang paghingi ng paumanhin sa mga mata ni Rafael. Nadakip din ito dahil sa aligasyon ng pakikipagsabuatan sa kanya upang pabagsakin ang stocks ng De Rivera Holdings. Mila, I'm sorry. Ang tanging naibulong ni Rafael bago ito marahas na itinulak ng mga gwardiya patungo sa selda. Ang tunog ng pagsasara ng bakal na pinto ay tila huling lagutok ng isang pangarap. Ilang sandali pa, pumasok sa silid si Alfonso, kasamaan ang kanyang abogado. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Ang bawat ngiti niya ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat. Sinasabi ko na sa iyo, Mila, ang pagtalikod sa akin ay ang pinakamalaking pagkakamali mo, bulong ni Alfonso habang nakasandal sa lamesa. Ngayon, ikaw at ang tagapagligtas mo ay sabay na mabubulok sa loob. Unless, of course,
pirmahan mo ang pag-amin na ikaw ang nagnakaw ng pondo at ibalik mo sa akin ang lahat ng dokumentong nakuha mo kay Nanay Ising. Tumingin ng diretso si Mila sa mga mata ni Alfonso. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit ang kanyang espiritu ay hindi pa tuluyang nadudurog. Kahit mabulok ako rito, Alfonso, hinding-hindi ko ibibigay sa iyo ang katotohanang matagal mong ikinahiya. Marahas na tumayo si Alfonso at lumabas ng silid nang ihatid si Mila palabas patungo sa sasakyang magdadala sa kanya sa detention center. Ang liwanag ng mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na sumisilaw sa kanya. Ang mga mamamahayag ay nag-uunahan, nagsisigawan ng mga katanungang tila mga bato na ipinupukol sa kanyang pagkatao. Ma'am Mila, totoo bang ginamit niyo ang kumpanya para sa sariling interes? Milagros, traidor ka ba talaga sa pamilyang De Rivera? Nakatayo si Mila sa gitna ng kaguluhan, mag-isa, habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa kanyang mukha. Wala si Rafael sa tabi niya, wala ang kanyang bahay, wala ang kanyang pangalan. Ang tanging natira ay ang malamig na bakal sa kanyang mga kamay at ang malupit na tawa ng tadhana na tila umaalingaw sa paligid. Paano siya lalaban sa isang sistemang binili na ng kanyang kaaway? At kung ang tanging taong nagbigay sa kanya ng pag-asa ay kasama na rin niya sa pagbagsak, mayroon pa bang dahilan upang magpatuloy? Ang ginto, kahit itapon sa pinakamalalim at pinakamaruming putik, ay hindi kailanman mawawalan ng kinang. Ang malamig at matigas na semento ng selda ay tila umuubos sa natitirang init ng katawan ni Milagros. Nakaupo siya sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay nakapikit habang dinarama ang bawat patak ng oras. Ngunit sa halip na yakapin ng kawalan ng pag-asa, isang kakaibang kalmado ang bumalot sa kanyang pagkatao. Alam niya na ang pinakamadilim na bahagi ng gabi ay ang sandali. Bago sumikat ang araw, ang mabigat na pintuang bakal sa kanyang harapan ay dahan-dahang umiwang, lumilikha ng isang mabigat na kaluskos na bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Isang lalaking nakasuot ng formal na kasuotan ang pumasok. Isa siya sa mga pinagkakatiwalaang abogado na inihanda ni Rafael bago pa man mangyari ang kaguluhang ito. Ibinaba ng abogado ang mga papeles na nag-aautorisa ng kanyang pansamantalang paglaya. Ang mga dokumentong ipinadala ni Mila sa Anti-Money Laundering Council kagabi bago siya damputin ay sapat na upang maglagay ng matinding pagdududa sa mga paratang ni Alfonso. Ang bitag ay nabuksan at ngayon, ang tunay na pangangangaso ay magsisimula. Samantala, sa loob ng pinakamagarang ballroom ng De Rivera Holdings, ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling kape at pagkukunwari. Nakatayo si Alfonso sa harap ng maraming mamamahayag at mga board of directors. Suot ang kanyang pinakamahal na suit at ang kanyang pinakamatamlay na ekspresyon, naglalaro siya bilang isang biktima. Sa di kalayuan, nakaupo si Doña Esperanza, nakangiti ng may pagmamalaki habang pinapanood ang kanyang anak. Nalinisin ang pangalan ng kanilang pamilya gamit ang dugo ni Mila. Isang malungkot na araw para sa kumpanyang ito. Panimula ni Alfonso, ang kanyang tinig ay ginawang mabigat at puno ng huwad na pighati. Ang babaeng pinagkatiwalaan ko ng aking buhay at ng ating mga pondo ay tinraidor tayo. Ngunit huwag kayong mag-alala. Nilinis na natin ang kumpanya mula sa kanyang mga kamay. Ang De Rivera Holdings ay mananatiling matatag. Tumango ang ilang board members at ang mga mamamahayag ay mabilis na nagtala ng bawat salitang lumabas sa kanyang bibig. Ngunit ang kanilang atensyon ay biglang naputol. Ang dambuhalang pintuan na gawa sa kahoy sa likuran ng ballroom ay dahan-dahang bumukas ng malawak, umaagaw sa liwanag ng bulwagan. Ang mga mamamahayag ay sabay-sabay na lumingon at ang mga lente ng kanilang mga kamera ay nagpakawala ng sunod-sunod na mga liwanag na tila isang bagyo ng kidlat sa loob ng silid. Nakatayo roon si Milagros. Wala ang mga posas, wala ang mukha ng isang talunan.
Suot niya ang isang eleganteng barot saya na kulay esmeralda. Ang yari nito ay nagpapagunita sa mga matatapang na Pilipinang hindi yumuyuko sa mga mananakop. Ang kanyang buhok na maikli ay nakaayos ng maigi at ang kanyang tindig ay tila isang reynang bumalik upang bawiin ang kanyang trono. Walang alahas sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang dignidad ay kumikinang ng mas matindi pa sa anumang diamante. Nawala ang ngiti sa mukha ni Doña Esperanza. Napatayo ang matanda, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakakapit sa kanyang baston. Namutla si Alfonso, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi maipaliwanag na takot. "Security! Bakit niyo pinaluhok ang babaeng yan? Palabasin niyo siya!" Utos ni Alfonso, ang kanyang boses ay nanginginig. Nawala ang ginagawang pagpapakalma kanina. Ngunit ang mga gwardiya ay hindi gumalaw. Ang mga mamamahayag ay nagbigay ng daan. Tila nahawi ang dagat para sa paglalakad ni Mila patungo sa gitna ng entablado. "Hindi ako nandito para magpaliwanag sa mga kasinungalingang ibinato mo sa akin, Alfonso." Kalmado ngunit makapangyarihang wika ni Mila. Ang kanyang boses ay pumailan lang sa buong bulwagan kahit walang mikropono. "Nandito ako para ibigay sa mga taong ito ang katotohanan na 25 taon mong ikinubli sa likod ng aking pangalan." Mula sa kanyang hawak na clutch bag, inilabas ni Mila ang isang maliit na flash drive. Sa isang senyas, isang dating kasamahan ni Mila mula sa crisis management team na nasa control room ang nag-activate ng malaking screen sa likod ni Alfonso. Ang mga pekeng bank statements na ginamit laban kay Mila ay napalitan ng mga totoong dokumento. Bumulaga sa screen ang mga lihim na offshore accounts ni Alfonso, ang mga transaksyon ng paghuhugas ng pera para sa mga kilalang sindikato, at ang milyon-milyong pisong pondo mula sa kawanggawa na direktang inilipat sa mga pribadong account ni Doña Esperanza. Isang nakabibinging singhap ang namayani sa buong silid. Ang mga board members na kanina ay tumatango kay Alfonso ay biglang tumayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pagkagulat. "You've been using the company as a washing machine for your illegal wealth, Alfonso." Patuloy ni Mila, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa nanliliit na bulto ng kanyang dating asawa. "At nang malamang pabagsak na kayo, sinubukan mong sunugin ang nag-iisang taong sumalo sa lahat ng apoy mo. Pero nakalimutan mo, ang apoy ay hindi nakakasakit sa taong naging abo na." "Kasinungalingan! Mga pekeng dokumento iyan. Ine-edit lang niya iyan para siraan ako." Sigaw ni Alfonso habang pilit na tinatakpan ng screen. Ngunit ang kanyang mga palusot ay nilamon ng isang papalapit na ugong. Mula sa labas ng gusali, ang umaaling-awngaw na babala ng mga sasakyan ng awtoridad ay pumunit sa hangin. Ilang sandali pa, pumasok ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation kasama ang mga kinatawan mula sa Anti-Money Laundering Council. Isang madilim na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Alfonso nang makita niya ang mga pulis. Itinuro niya si Mila nang may nanginginig na daliri. "Ayan! Huli na kayo! Hulihin niyo na ang babaeng yan! Siya ang nagnakaw ng pera ng kumpanya." Humakbang ang pinuno ng mga operatiba. May bitbit itong malamig na bakal na posas. Naglakad ito palapit sa entablado, dumaan sa tabi ni Mila nang hindi man lang ito tinapunan ng tingin. Umakyat ang opisyal sa entablado at tumayo sa mismong harapan ni Alfonso. "Mr. Alfonso de Rivera," wika ng opisyal habang marahas na ipinipihit ang mga braso ng bilyonaryo patalikod. "Inaaresto namin kayo sa kasong grand fraud, money laundering, at embezzlement ng corporate funds. Ang lahat ng inyong mga bank accounts, pati na ang sa inyong ina, ay kasalukuyan ng naka-freeze." Ang malamig na metal ay pumulupot sa mga pulso ni Alfonso. Ang bawat pagtatangka niyang magpumiglas ay walang saysay. Sa ibaba ng entablado, si Doña Esperanza ay napahawak sa kanyang dibdib, nawalan ng balanse
at tuluyang bumagsak sa kanyang upuan habang walang sino man sa mga matataas na tao ang nag-abalang tumulong sa kanya. Nakatayo si Mila sa gitna. Pinapanood ang tuluyang pagbagsak ng imperyong sumira sa kanyang buhay. Ang hustisya ay hindi kailanman naging ganito katamis at kapait. Ngunit habang pinapalibutan ng media si Alfonso, isang tanong ang nanatili sa isipan ni Mila. Nasaan si Rafael at totoo bang nakalaya na rin ito? O may kapalit ang kalayaang natamasa niya ngayong araw? Ang kasikatan na itinayo sa ibabaw ng panlilinlang ay madaling tangayin ng hangin ng katotohanan. Sa loob ng marangyang penthouse na dati ay itinuturing ni Veronica na kanyang palasyo, ang hangin ay naging mabigat at nakakasakal. Ang mga ilaw mula sa syudad, sa labas ng malalaking bintanang salamin, ay tila mga matang nang huhusga sa kanyang pagbagsak. Hawak niya ang kanyang telepono, ang mga daliri ay nanginginig habang nagbabasa ng sunod-sunod na mensahe mula sa kanyang talent manager at mga public relations officer. We are dropping you, Veronica. The brands don't want to be associated with an accomplice to fraud. You're out of the show. Huwag ka nang magpakita sa studio bukas. Ang bawat mensahe ay tila matalim na patalim na humihiwa sa kanyang mga pangarap. Ngunit ang tuluyang sumira sa kanyang katinoan ay nang makita niya ang nagtitrend na paksa sa lahat ng social media platforms. Isang video ang kumalat na parang apoy sa tuyong kagubatan. Ito ay ang mismong file mula sa nakatagong USB na nakuha niya mula sa lumang drawer ni Milagros. Sa video, malinaw na makikita si Veronica na tinatakot ang isang kilalang board member ng De Rivera Holdings, humihingi ng malaking halaga kapalit ng kanyang pananahimik tungkol sa mga lihim at maruruming transaksyon nito. Wala siyang kinalaman sa pagpapakalat nito sa internet. Ngunit malinaw kung sino ang may hawak ng mga card ngayon. Hindi na siya ang biktima sa paningin ng publiko. Siya ay na-expose bilang isang manghuhut-hut na ginamit ang kanyang ganda at katawan upang sirain ang mga pamilya at magnakaw ng yaman. Habang nagpapanik na isinisilid ni Veronica ang kanyang mga mamahaling bag at alahas sa isang malaking maleta, ang mabilis at malakas na pagkatok sa pinto ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Nang buksan niya ito, bumungad ang mga kinatawan mula sa bangko at mga pulis. Ang penthouse na napatunayang binili ni Alfonso gamit ang ninakaw na pondo ng De Rivera Holdings ay isinailalim sa kagyat na pag-angkin ng pamahalaan. Sa loob ng ilang minuto, ang babaeng minsang nangarap maging reyna ng lipunan ay ipinagtabuyan palabas ng gusali. Wala siyang dalang kahit ano, kundi ang mga damit na suot niya at isang maliit na bag na pinayagang dalhin. Ang mga taong dati ay bumabati sa kanya ng may pekeng ngiti at humahalik sa kanyang pisngi ay nag-iwas ng tingin habang siya ay naglalakad sa lobby. Ang karma ay hindi lamang dumating. Ito ay nag-iwan ng malalim at permanenteng marka. Kinabukasan, sa loob ng maliit at maayos na opisina ni Mila, ang katahimikan ay nahinto. Nang pumasok ang isang babaeng nakasuot ng malaking itim na sombrero at madilim na salamin. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang tindig ay puno ng pagkatalo. Tinanggal ni Veronica ang kanyang salamin. Nagpapakita ng mga matang namumugto at mapula dahil sa labis na pag-iyak. Walang pag-aalinlangan, bumagsak ang mga tuhod ni Veronica sa sahig sa mismong harapan ng mesa ni Mila. Ang kanyang paghikbi ay punong-puno ng desperasyon, isang malungkot na patunay ng tuluyang pagkawala ng kanyang pag-asa at kayabangan. Mila, parang awa mo na. Pagmamakaawa ni Veronica, ang kanyang boses ay basag at hirap na hirap ilabas. Tulungan mo ako. Ikaw lang ang makakalinis ng pangalan ko. Ikaw ang pinakamagaling sa krisis. I'll do anything. Magiging alipin mo ako. Sabihin mo lang sa media na napilitan lang ako ni Alfonso at wala akong alam sa mga transaksyon niya. Nakatitig lamang si Mila sa babaeng nasa ibaba niya.
Walang bakas ng pag-uyam o galit sa kanyang mga mata. Sa halip, isang malamig na pag-unawa ang namayani sa kanyang puso. Nakita niya ang isang kaluluwang naligaw dahil sa labis na ambisyon at kasakiman. Ang paghingi ng tawad, Veronica, ay walang halaga kung ang tanging iniiyakan mo ay ang mga bagay na nawala sa iyo at hindi ang mga taong sinaktan mo para makuha ang mga ito. Mahinang tugon ni Mila. Ang kanyang boses ay tila isang mahinahong ilog na nagdadala ng malalim na katotohanan. Hindi ako pumupulot ng mga basag na baso na sinadyang ihagis sa pader. Dahan-dahang binuksan ni Mila ang drawer ng kanyang mesa. Kumuha siya ng isang maliit na piraso ng papel at inilapag ito sa harap ni Veronica. Inasahan ni Veronica na ito ay isang tseke o isang kontrata para sa pag-aayos ng kanyang imahe. Ngunit nang tingnan niya itong maigi, isa itong simpleng tiket ng bus papunta sa isang malayong probinsya sa Visayas, ang tunay na bayang pinagmulan ni Veronica bago ito nagpasyang maghanap ng huwad na buhay sa Maynila. Iyan ang kaisa-isang tulong na maibibigay ko sa iyo, dugtong ni Mila, habang tinitingnan ang nanlulumong mukha ng babae. Umuwi ka. Hanapin mo muli ang halaga mo na hindi nakadepende sa bulsa o sa kapangyarihan ng isang lalaki. Dahil dito sa Maynila, tapos na ang palabas mo. Nanginginig na kinuha ni Veronica ang tiket. Walang salitang lumabas sa kanyang mga labi dahil alam niyang wala na siyang mukhang maihaharap. Tumayo siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga balikat ay nakabagsak at tuluyang naglakad palabas ng pinto. Ang dating makulay niyang mundo ay naging isang itim at puting alaala. Nang makalabas si Veronica, sumandal si Mila sa kanyang upuan. Nararamdaman ang tuluyang paggaan ng kanyang dibdib. Dalawa na ang nawala sa kanyang landas. Ngunit bago pa man niya mapikit ang kanyang mga mata para magpahinga, ang pag-ilaw at panginginig ng telepono sa ibabaw ng kanyang mesa ay nakakuha ng kanyang pansin. Nang sagutin niya ito, ang tinig sa kabilang linya ay galing sa isang nurse mula sa isang kilalang pribadong ospital. Ma'am Milagros, patawad po sa pang-aabala, ngunit narito po si Doña Esperanza. Inatake po siya sa puso nang malaman ang tuluyang pagbagsak ng kumpanya at ang pagka-freeze ng lahat ng kanyang bank accounts. Kayo po ang tanging nakalista bilang emergency contact na sumasagot sa telepono. Napatingin si Mila sa kawalan. Ang huling haligi ng paghihirap niya ay kasalukuyang nakikipaglaban sa kamatayan. Ang kapangyarihang nang alipin sa kanya noon ay ngayon ay nagmamakaawa ng kanyang presensya. Ngunit ang tanong, dadalawin ba niya ang babaeng nagturing sa kanya bilang basura? O hahayaan niya itong lisanin ng mundo ng nag-iisa at puno ng matinding pagsisisi? Ang palasyong itinayo sa ibabaw ng pang-aapi ay madaling gumuho at sa pagbagsak nito, ang unang nalilibing ay ang kayabangan ng mga taong nag-akalang sila ay mga Diyos. Ang matapang na amoy ng murang disinfectant at ang malamig na simoy ng hangin mula sa isang lumang electric fan ay sumalubong kay Milagros pagkapasok niya sa silid ng ospital. Wala na ang marangyang VIP suite na laging inirereserba para sa mga derivera dahil sa agarang pag-freeze ng pamahalaan sa lahat ng kanilang mga bank accounts at ari-arian. Dinala si Doña Esperanza sa isang simpleng pampublikong ward. Ang bawat makina sa tabi ng kama ay nagpapakita ng patuloy at mahinang pagtibok ng puso ng matanda. Isang tahimik na paalala ng kanyang papalapit na hangganan. Dahan-dahang lumapit si Mila sa gilid ng higaan. Tiningnan niya ang babaeng minsan ay naging sentro ng kanyang takot at paggalang. Wala na ang mga kumikinang na perlas sa kanyang leeg. Wala na ang makapal na pampaganda na nagkukubli sa kanyang mga kulubot. Ang natira na lamang ay isang matandang babae na tila tuyong dahon na madudurog sa isang maling ihip ng hangin. Bumukas ang mga mata ni Esperanza. Nang makita niya si Mila, isang kislap ng pag-asa ang dumaan sa kanyang malabong paningin, ngunit agad itong napalitan ng matinding hiya.
Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga labi, ngunit ang epekto ng stroke ay nag-iwan sa kanya ng kakayahang bumuo lamang ng mga hindi maunawaang bulong. Ang kanyang nanginginig na kamay ay dahan-dahang umabot patungo sa damit ni Mila, tila nagmamakaawa. "Wala na po ang mga kaibigan ninyo, Mama," mahinahong wika ni Mila. Walang bahid ng galit o pag-uyam sa kanyang tinig, tanging isang malamig na katotohanan. Ang mga taong binayaran ninyo para purihin kayo sa mga piging ay tumalikod na. Ang lipunang sinamba ninyo ng higit sa sarili ninyong pamilya ay siya ring unang nagkaila sa inyo ngayon. Isang patak ng luha ang kumawala mula sa gilid ng mata ni Esperanza, unti-unting gumagapang pababa sa kanyang pisngi. Nararamdaman ng matanda ang pait ng kanyang mga naging desisyon. Sa huling sandali ng kanyang buhay, ang nag-iisang taong hindi niya kailanman binigyan ng halaga, ang siya pang nag-iisang nanatili sa kanyang tabi. Ang mabigat na katahimikan sa pagitan nila ay naputol nang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Alfonso. Ang kanyang mga kamay ay nakagapos sa isang malamig na bakal, pinapagitnaan ng dalawang unipormadong pulis. Binigyan siya ng pansamantalang pahintulot upang dalawin ang inang nag-aagaw buhay bago siya tuluyang ilipat sa city jail. Ang lalaking dati ay naglalakad na tila nagmamay-ari ng mundo ay ngayon ay nakayuko. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagkatalo. Nang magtama ang paningin nila ni Mila, tumigil ang mundo ni Alfonso. Nakita niya sa babaeng nasa harap niya ang lakas at dignidad na kailanman ay hindi niya nakamtan. Bumagsak ang mga tuhod ni Alfonso sa matigas at malamig na sahig. Walang pag-aalinlangan, isinuko niya ang huling piraso ng kanyang kayabangan. Ibinaba niya ang kanyang ulo hanggang sa halos lumapat ito sa paanan ni Mila. "Mila, parang awa mo na." Humihikbing pakiusap ni Alfonso. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid, punong-puno ng desperasyon at takot. "Patawarin mo ako. Bawiin mo ang mga ebidensya. Sabihin mo sa kanila na nagkamali ka lang. Ibalik mo lang ang dangal ng pamilya natin. Ibalik mo ang pangalang De Rivera." Pinagmasdan ni Mila ang lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi habang inaabot niya ang kanyang leeg. Sa mismong lugar kung saan iniwan ni Esperanza ang peklat ng kanyang huling kalupitan. Sa sandaling ito, ang huling kadena na nakatali sa kanyang puso ay tuluyan ng napatid. Wala na siyang nararamdamang awa, wala nang pagmamahal, kundi isang malalim na paglaya. "Tanggal?" Tugon ni Mila. Ang kanyang tinig ay malamig at tila tumatagos sa kaluluwa ng mag-ina. "Anong dangal ang ipinaglalaban mo, Alfonso? 25 taon akong nagsilbi sa isang pangalan na hindi kailanman naging inyo." Iniangat ni Alfonso ang kanyang paningin. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkalito. Maging si Doña Esperanza ay nanlaki ang mga mata, ang kanyang makina ay nagsimulang magpakita ng mabilis at magulong pagtibok ng puso. Kinuha ni Mila mula sa kanyang bag ang isang luma at naninilaw na sobre. Ang mga dokumentong ibinigay sa kanya ni Nanay Ising. Inilapag niya ito sa ibabaw ng kama ni Esperanza. "Huwag mo nang ipagpilitang isalba ang pangalang De Rivera, Alfonso, dahil ang dugong nananalaytay sa iyo ay hindi galing sa kanila." Matapang na paglalahad ni Mila habang nakatingin ng diretso sa mata ng kanyang dating asawa. "Ikaw ang anak ng isang hamak na kasambahay. Pinalitan ka ni Esperanza nang mamatay ang tunay niyang sanggol upang hindi mawala ang kanyang mana. Ang pamilyang ipinagmamalaki mo ay isang malaking kasinungalingan mula pa sa simula." Ang mukha ni Alfonso ay nawalan ng kulay, tila sinipsip ang lahat ng dugo sa kanyang katawan. Tiningnan niya ang kanyang ina, naghihintay ng pagtanggi, ngunit ang nakita lamang niya ay ang pag-iyak ni Esperanza at ang tuluyang pag-iwas nito ng tingin. Ang imperyong kanyang inakalang kanya ay naglaho ng parang usok
Siya ay hindi isang hari. Siya ay isang huwad na nilikha mula sa kasakiman ng isang matanda. Tinalikuran ni Mila ang mag-ina. Ang bawat hakbang niya papalabas ng silid ay nagdadala ng isang nakakabinging kapayapaan sa kanyang isipan. Iniwan niya si Alfonso na nakaluhod at umiiyak sa harap ng katotohanang nagwasak sa kanyang buong pagkatao, at si Esperanza na nakatitig sa kisame, tuluyang nilamon ng sarili niyang mga kasalanan. Habang naglalakad sa pasilyo ng ospital, huminga ng malalim si Mila. Ang hangin ay hindi na nakakasakal. Ang araw sa labas ay tila naghihintay upang batiin ang kanyang paglaya. Ngunit sa paglabas niya ng gusali, isang pamilyar na bulto ng lalaki ang nakasandal sa isang itim na sasakyan. Si Rafael. Wala na itong mga posas. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng isang malambot at tahimik na pagbati. Kung ang karma ay naibigay na sa mga taong nanakit sa kanya, handa na kaya ang puso ni Mila na buksan muli ang pinto para sa isang lalaking naging instrumento ng kanyang pagbangon? O mas pipiliin niyang tahakin ang bagong bukas ng mag-isa? Ang marahang paghampas ng mga alon sa dalampasigan ay tila isang uyayin ng kalikasan na nagpapatahan sa matagal ng pagod na kaluluwa ni Milagros. 6 na buwan na ang lumipas simula nang tuluyang gumuho ang imperyo ng mga de Rivera, at dito sa isang tahimik na bahagi ng Batangas, natagpuan ni Mila ang yaman na hindi kayang tapatan ng anumang halaga ng salapi. Ang kapayapaan ng isip. Wala na ang mga masisikip na pormal na kasuotan. Pinalitan na ito ng isang simpleng puting bestida na malayang sumasayaw sa bawat ihip ng hangin. Wala na ang mga nakasusuyang piging. Pinalitan ito ng amoy ng kaping barako at mainit na pandesal sa kanyang maliit na kusina. Sa labas ng kanyang tahanan, may isang malawak na beranda kung saan nakapalibot ang ilang mga silyang gawa sa kawayan. Dito niya isinasagawa ang kanyang mga libreng seminar para sa mga kababaihan sa kanilang komunidad, mga ina, asawa, at mga dalagang dumaan sa iba't ibang uri ng pang-aabuso. Ibinabahagi niya sa kanila hindi lamang ang kaalaman sa pagtatayo ng maliit na negosyo, kundi ang pinakamahalagang leksyon na kanyang natutunan, na ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa haba ng kanyang pagtitiis, kundi sa tapang niyang piliin ang kanyang sarili. Habang nag-aayos si Mila ng mga naiwang tasa mula sa katatapos lamang na pagpupulong ng mga kababaihan, ang paggiling ng mga maliliit na bato sa daanan ay nagpahiwatig ng pagdating ng isang sasakyan. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ang dumating. Ang banayad at pantay na mga hakbang patungo sa hagdanan ng beranda ay matagal na niyang kabisado. Nakatayo si Rafael Monteverde sa hamba ng pinto. Wala na ang kanyang formal na itim na suit na laging nagbibigay ng intimidasyon sa mga boardroom sa Maynila. Suot niya ngayon ay isang simpleng linen na polo na nakatupi hanggang siko. Ang kanyang buhok ay bahagyang ginulo ng hangin mula sa dagat. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng anino ng paghihiganti para sa kanyang kapatid, ay ngayon ay kalmado at malinaw, tila isang salamin ng maaliwalas na kalangitan. Hindi madaling hanapin ang isang reyna na nagpasyang magtago sa isang payapang dalampasigan. Wika ni Rafael. Ang kanyang tinig ay may halong mahinang pagbibiro na nagdala ng init sa paligid. Pero I must admit, mas lalo kang gumaganda kapag hindi mo kailangang magsuot ng maskara para sa ibang tao. Isang tapat at walang halong pait ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mila. Ibinaba niya ang hawak na tray at lumapit sa lalaking naging angkla niya sa panahon ng kanyang pinakamalakas na bagyo. Wala na ang reyna, Rafael. Ang nakikita mo ngayon ay si Mila, isang simpleng babae na natutong huminga muli ng mag-isa. Umupo sila sa tabi ng isa't isa. Ang kanilang mga balikat ay may sapat na distansya, ngunit ang kanilang mga puso ay tila nagkakaunawaan nang walang anumang salitang binibitawan. Ikinuwento ni Rafael ang mga huling kaganapan sa Maynila. Si Alfonso
ay kasalukuyan ng nagsisilbi ng kanyang sentensya sa piitan. Tuluyang nawalan ng kinang at kapangyarihan. Si Doña Esperanza ay pumanaw nang nag-iisa sa kanyang higaan. Dala-dala ang bigat ng isang pamilyang siya mismo ang sumira. Ang nakaraan ay tuluyan ng nailibing. Pagkatapos ng isang mahabang sandali ng katahimikan, inilabas ni Rafael ang isang maliit na kahon na gawa sa makinis na kahoy mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niya itong iniabot kay Mila. Ang mga daliri nila ay panandaliang nagkadikit. Nag-iwan ng isang banayad na init na mabilis na gumapang patungo sa dibdib ni Mila. Isang kilig na akala niya ay kasama ng namatay ng kanyang kabataan. "Ano ito, Rafael?" tanong ni Mila habang sinusuri ang kahon. "Buksan mo!" Malambing na tugon ni Rafael. Ang kanyang paningin ay hindi humihiwalay sa mukha ng babae. Ang maliit na bisagra ng kahon ay dahan-dahang bumigay, naglalantad sa laman nito na nakapatong sa isang malambot na pelos. Napahinga ng malalim si Mila. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang dahan-dahang nanginginig ang kanyang mga labi. Sa loob ng kahon ay ang kanyang suklay na garing, ang huling alaala ng kanyang ina, na marahas na ibinagsak at binasag ni Alfonso noong gabing nagsimula ang kanyang kalbaryo. Ngunit hindi na ito mga sirang piraso. Ang suklay ay buo na muli. Ang bawat bitak at lamat ay maingat na pinagdugtong gamit ang purong ginto. Ipinagawa ko yan sa isang kaibigan na bihasa sa kintsugi, isang sining ng mga hapon kung saan ang mga basag na bagay ay inaayos gamit ang ginto. Paliwanag ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na haplos sa kaluluwa ni Mila. Naniniwala sila na ang isang bagay ay mas nagiging maganda at mahalaga dahil sa mga naging sugat at pagkawasak nito. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Mila na nakapatong sa kahon. "Tulad mo, Mila, binasag ka nila, tinapakan at pilit na dinurog. Ngunit pinili mong buuin ang sarili mo. Ang mga peklat mo ngayon ay ang iyong ginto. At para sa akin, ikaw ang pinakamagandang obra na nakita ko sa buong buhay ko." Hindi na napigilan ni Mila ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati o panghihinayang. Ito ay luha ng labis na kagalakan at pagtanggap. Na siya ay sapat na siya ay karapat-dapat mahalin ng tama. Dahan-dahang kinuha ni Rafael ang suklay. Maingat at puno ng pagsamba niyang isinuklay ito sa maikling buhok ni Mila. Ibinabalik ang karangalan na minsan ay ninakaw mula sa kanya. Ipinikit ni Mila ang kanyang mga mata. Dinarama ang pag-aalaga ng lalaki. Dahan-dahang lumapit si Rafael at ang kanyang mga labi ay dumampi sa noo ni Mila. Isang halik na nagdadala ng malalim na pangako, ng proteksyon, paggalang, at isang pag-ibig na hindi nangangailangan ng pagkukunwari. Ang init ng halik na yon ay tila nagtunaw sa huling yelo sa puso ni Mila. Habang pinapanood nila ang paglubog ng araw, naramdaman ni Mila ang buong kaganapan ng kanyang pag-iral. Ngunit habang ang gabi ay naghahanda ng yakapin ng mundo, isang huling katanungan ang marahang umusbong sa kanyang tahimik at payapang isipan. Handa na ba siyang tuluyang buksan ang bagong kabanatang ito kasama si Rafael? O ang tunay at panghabambuhay na kaligayahan ay nagsisimula pa lamang sa tuluyang pag-ibig niya sa kanyang sarili? Ang pagpapatawad ay hindi isang mahiwagang pambura na nag-aalis sa lahat ng sakit at peklat ng kahapon. Ito ay ang pagpili na huwag nang hayaang ang mga peklat na yon ang magdikta ng iyong bukas. 5 taon na ang lumipas simula nang talikuran ni Milagros ang magulong mundo ng matataas na lipunan sa Maynila. Ang bawat umaga sa kanyang tahanan sa Batangas ay sinasalubong hindi ng mga nakasusuyang balita tungkol sa stock market o mga pekeng namangiti ng mga huwad na kaibigan, kundi ng banayad na pagkulay ng kahel sa kalangitan at ang tahimik na pag-alon ng karagatan na humahalik sa pampang. Minsan, sa kanyang pag-iisa, habang nagdidilig ng mga halamang namumulaklak sa kanyang hardin,
Bumabalik sa kanyang isipan ang mga anino ng nakaraan. Nabalitaan niya ang tuluyang pagpanaw ni Doña Esperanza sa isang malamig na kwarto ng pampublikong ospital. Mag-isa at walang sino mang nakiramay mula sa mga taong dati nitong pinakain. Si Alfonso naman ay patuloy na binibilang ang mga araw sa loob ng isang madilim na selda. Tuluyang nawalan ng buhok at ng kayabangan, iniiwanan ng lahat ng taong nakinabang sa kanyang ninakaw na yaman. Si Veronica ay nagbalik sa probinsya, namumuhay sa isang maliit na karinderya, malayo sa mga diamante at mamahaling bag na naging sanhi ng kanyang pagkasira. Pinatawad na ba niya sila? Ito ang katanungang madalas itanong sa kanya ng mga kababaihang humihingi ng payo sa kanyang klinika. Ang laging isinasagot ni Mila na may kasamang malalim at payapang ngiti ay isang katotohanang natutunan niya sa pinakamasakit na paraan. Hindi niya kailanman binigyang katwiran ang mga kasalanang ginawa nila sa kanya. Hindi niya sinabing tama ang pananakit, ang pagtataksil at ang pang-aabuso. Ngunit pinili niyang palayain ang sarili mula sa kulungan ng puot. Ang pagpapatawad ni Mila ay hindi para sa kaluluwa ni na Alfonso at Esperanza. Ito ay para sa sarili niyang kapayapaan. Binitawan niya ang baga ng galit dahil napagtanto niyang ang tanging napapaso nito ay ang sarili niyang mga kamay. Nahanap ba niya ang tunay na kapayapaan? Ang sagot ay matatagpuan sa bawat paghaplos ng hangin sa kanyang maikling buhok, na ngayon ay malaya ng hinahayaang tubuan ng mga hibla ng pilak. Nahanap niya ang kapayapaan hindi dahil bumalik ang mga nawalang taon, kundi dahil natutunan niyang mahalin ang babaeng nakikita niya sa salamin araw-araw. At sa pagmamahal na yon sa sarili, natagpuan niya ang isang taong marunong tumanaw sa kanyang tunay na halaga. Sa di kalayuan, dahan-dahang naglalakad si Rafael patungo sa kanya, may bitbit na 2 mainit na silya. Wala nang mga sikreto sa pagitan nila. Wala nang mga misyon ng paghihiganti. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi isang mabilis at nakakapasong apoy, kundi isang tahimik at matatag na baga na nagbibigay ng init sa malamig na gabi. Walang malalaking deklarasyon, walang mga marangyang palasyo. Isang simpleng paghawak lamang ni Rafael sa kanyang kamay habang sabay nilang pinapanood ang paglubog ng araw ay sapat na upang malaman ni Mila na siya ay ligtas, nirerespeto at tunay na minamahal. Sa lahat ng mga nakikinig sa kwentong ito, lalo na sa mga kababaihang patuloy na nagtitiis sa dilim sa pag-aakalang ang kanilang halaga ay nakatali sa isang titulo, sa isang lalaki o sa iisang pamilya, naway magsilbing tanglaw ang kwento ni Milagros. Ang iyong halaga ay hindi nasusukat sa dami ng sakit na kaya mong tiisin, tiis. Ang pagiging martir ay hindi kasing kahulugan ng pag-ibig. Ang tunay na katapangan ay wala sa pananatili sa isang mesang hindi ka na inirerespeto. Ang tunay na tapang ay ang pagkakaroon ng lakas na tumayo, talikuran ang mga nakasanayang tanikala ng utang na loob at hiya at maglakad palayo. Kahit pa ang pakiramdam mo ay naging abo na ang buong pagkatao mo dahil sa mga pagsubok, huwag kang matakot. Dahil mula sa mga pinakapinong abo ng iyong nakaraan, doon isisilang ang pinakamatatag, pinakamaganda, at pinakamalayang bersyon ng iyong sarili. Walang sino man ang makakaputong ng korona sa iyong ulo, kundi ikaw mismo. Tulad ng suklay na garing na inayos ng ginto, ang iyong mga peklat ay hindi tanda ng iyong kapangitan. Ito ay patunay ng iyong hindi matatawarang lakas.